Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Nanaginip si Solange at inuulit niya ito tuwing umaga habang nakatingin sa bintana ng bus. Naniniwala siya na balang araw ay magiging maayos ang lahat. Isang araw ay magkakaroon siya ng ibang buhay. Isang buhay kung saan hindi na niya kailangang bilangin ang bawat sentimo. Nanaginip siya ng isang malaking bahay, isang asawang nagmamahal sa kanya at 3 anak na tumatakbo sa bahay. Ngunit sa sandaling ito, malayo siya sa lahat ng ito. Nagtrabaho siya bilang isang bank teller, nagbibilang ng pera ng ibang tao, ngunit halos hindi sapat para sa kanyang sarili. Ang kanyang buhay, sa kasamaang palad ay malayo sa madali. Noong 4 na taong gulang pa lamang siya, namatay ang kanyang ina sa trabaho at hindi na nagpakita ang kanyang ama para alagaan siya. Ang tanging tao ni Solange ay ang kanyang tiyahin, na si Sylvia, na kinuha siya bilang isang anak na babae. Ang tiyahin, na wala ng sariling buhay, ay lubos na inialay ang sarili sa kanyang pamangkin. Ngunit 1 taon na ang nakalipas, si Sylvia ay nagkasakit ng malubha. Sa kabila ng medyo bata, 49 taong gulang pa lang, ang sakit ay nagpapahina sa kanya ng husto kaya kailangan niyang umalis sa trabaho. Nakita na ngayon ni Solange na palaging nag-aalaga sa kanyang tiyahin, na baligtad ang kanyang buhay. Hindi niya maintindihan kung paano lumipas ang oras ng mas mabilis kaysa sa kanyang pag-asa. Sa sobrang pagsisikap, sinubukan ni Solange na tulungan si Sylvia. Dinala niya siya sa mga doktor, binilhan siya ng mga mamahaling gamot, ngunit lumalala lang ang sakit. Nang hindi nakakahanap ng mga sagot sa mga tradisyonal na paggamot, nagpasya si Solange na sumubok ng isa pang ruta, mga manggagamot. Bumisita siya sa ilang tao na nangako ng mga himala, umaasang makahanap ng taong talagang makakatulong. Ito ay mahirap dahil ang mga pagkakataon na makahanap ng isang bagay na nagtrabaho ay tila manipis. Ngunit sa kaibuturan, naniniwala pa rin si Solange na ang swerte ay pabor sa kanya at marahil, isang araw lalabas ang solusyon. Sa isang ordinaryong hapon, pagkatapos ng nakakapagod na araw sa trabaho, nagpasya si Solange na magpatuloy. Sumakay siya ng bus at naglakbay patungo sa pinakadulong bahagi ng lungsod. Ang manggagamot na hinahanap niya ay nakatira sa isang lumang bahay, malayo sa lahat. May kakaibang enerhiya ang lugar, ngunit handang subukan ito ni Solange. Pagkababa niya ng bus, kailangan niyang maglakad ng 30 minuto pa para makauwi. Pagdating, niya magkahalong pananabik at kaba ang naramdaman niya. Ang bahay ay tila nakalimutan sa oras, at ang tanging bagay na nagpaisip sa kanya na makakahanap siya ng isang bagay na kapakipakinabang doon ay ang ideya na marahil, ito na ang huling pagkakataon ng kanyang tiyahin. Pagpasok, nakita ni Solange ang 2 babae na nakaupo sa isang bench malapit sa pinto. Tumingin sila sa kanya na may tahimik na pag-usisa. "Matagal na bang nakatira dito ang matandang babae?" tanong ni Solange. Ang isa sa kanila, mas matanda, ay sumagot, "Oo, dito siya nakatira." Nag-aalangan na muling nagtanong si Solange, "I came to see you. Do you know where she is?" Pinagmasdan siya ng matandang babae na may kahina-hinalang tingin. "Napakabata mo. Anong hinahanap mo dito?" Hindi komportable si Solange ngunit ipinaliwanag niya, "Kailangan ko ng tulong para sa aking tiyahin. Siya ay napakasakit at walang makakapagpagaling sa kanya. Baka matulungan mo ako." Noon nagsalita ang dalagang katabi ng matandang babae. "Oo, matutulungan ka niya. Ang aking anak na babae, na ilang buwan nang hindi nakakalakad, ngayon ay naglalakad gamit ang isang tungkod." Gumawa ng himala ang matandang Celia. Tumingin si Solange sa batang babae na nakasandal sa kanyang tungkod na may nakikitang deformed na binti. Ngunit ang hitsura ng dalaga na puno ng pag-asa ay mas lalong nagpapaniwala sa mga pinagdududahan na niya. Siguro, ito ang lugar na hinahanap niya. Habang naghihintay si Solange, lumabas ng bahay ang isang babaeng may luhang mata. Ngumiti siya at naglakad. "Pwede ka ring pumasok. Matutulungan ka ng matandang Celia tulad ng pagtulong niya sa akin." Si Solange, na tumitibok ng puso, ay sumunod sa babae sa loob. Simple lang ang bahay, ngunit tila puno ng misteryo ang hangin doon. Pagpasok niya,
Napansin ni Solange na halatang gumaan ang loob ng babae. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Solange. Nakangiting sagot ng babae. "Oo, ayos lang ako. Emosyonal lang ako. Ilang buwan din akong humingi ng tulong pero hindi ako nawalan ng pag-asa." Nagulat si Solange sa sagot. "Ano ang nangyari sa iyo?" Tanong niya nang magsimulang magkwento ang babae. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang cancer at hindi naniniwala ang mga doktor na mabubuhay siya ng matagal. "Sinabi nila sa akin na mayroon akong higit sa 3 buwan upang mabuhay," sabi ng babae. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. "Ngunit heto ako, makalipas ang 1 taon at kalahati at hindi maintindihan ng mga doktor kung paano. Wala na ang tumor. Pumunta ako ngayon dito para pasalamatan ang matandang Celia dahil totoong milagro ang ginawa niya." Ang kwento ay labis na nakaantig kay Solange na nakadama ng magkahalong pag-asa at pagkabalisa. Siguro, ang matandang Celia ang sagot sa sakit ng kanyang tiya. "At magkano ang dapat kong bayaran?" Tanong ni Solange, sabik na malaman ang higit pa. Ngumiti ang babae at sumagot. Hindi tumatanggap ng pera ang matandang Celia. Mas gusto niya ang pagkain. Anumang bagay na maaari mong dalhin sa kanya, tulad ng prutas, gulay o kahit na keso. Sa aking kaso, mahal niya ang tsokolate na dala ko. Nagulat si Solange, kumuha ng chocolate bar sa kanyang bag at ipinakita ito sa babae. "Ito na lang ang mayroon ako ngayon," sabi niya na medyo nahihiya. "Hindi bale," sabi ng babae. "Makakatulong ito, mahilig siya sa tsokolate. Pero sa susunod, kumuha ka ng iba, kahit anong kaya mo." Nagpasalamat si Solange sa kanya, naantig sa kabaitan ng babae at hilingin sa kanya ang pinakamahusay para sa kanyang paggaling. Nakangiting nagpaalam ang babae at ang kanyang anak na lumabas ng bahay. Na iniwang mas umaasa si Solange. Lumipas ang oras at naghintay si Solange. Bawat minuto ay tila walang hanggan. Nang umalis ang babae at ang kanyang anak sa huling pagkakataon, naramdaman ni Solange na darating na ang kanyang turn. Kinakabahan siya, pero alam niyang hindi na siya makakabalik. Paano kung ang matandang Celia ay hindi makakatulong? Paano kung ang aking tiyahin ay walang lunas? Isip ni Solange. Ngunit sa isang malalim na buntong hininga, tumayo siya at pumunta sa pintuan ng bahay. Binuksan niya ito nang may tapang pa sa naramdaman niya at pumasok. Sa gitna ng silid, isang matandang babae ang nakaupo sa isang mesa. Kalmado ang kapaligiran. May mga kandilang nakasindi at mga librong nakakalat kung saan-saan. Tumingin sa kanya ang matandang Celia na may ngiti sa pagtanggap. "Come in, don't be afraid," mahina niyang sabi sabay turo sa isang upuan. Umupo si Solange, hindi pa rin lubos na naiintindihan ang nangyayari. Ang matandang Celia ay nagsimulang magtanong ng mga simpleng tanong. Nagtatanong tungkol sa buhay ni Solange, kung nagustuhan niya ang kanyang trabaho, kung paano ang kanyang kalusugan. Si Solange, nalilito, sumagot nang hindi naiintindihan ang dahilan ng napakaraming walang kwentang tanong. Biglang, kinuha ng matandang babae ang isang icon ng relihiyon at nagsimulang bigkasin ng isang bagay, isang panalangin sa mahinang boses. Hindi maintindihan ni Solange ang mga salita, ngunit tila napuno ng tunog ang hangin. "Ngayon, sabihin mo sa akin sino ang nangangailangan ng tulong?" Tanong ng matandang babae na pinutol ang pag-iisip ni Solange. Ang batang babae na nagulat ay sumagot, "Ang aking tiyahin, siya ay napakasakit." Ngumiti ng matalim na tingin ang matandang babae. "I know," mahinahon niyang sabi. "Paano mo nalaman?" Natatakot na tanong ni Solange. "Hindi ka nagpakita sa akin ng isang larawan o sinabi sa akin ng anumang bagay tungkol dito." Matigas na sagot ng matandang babae. "Nabasa ko ang lahat tungkol sa iyo. Hindi mo kailangan ng mga larawan o salita. Kasama mo ang iyong tiyahin. Hindi ka nagkaroon ng ama at wala na ang iyong mga kamag-anak maliban sa kanya." Nakaramdam ng panginginig si Solange sa kanyang gulugod. Ngunit ang talagang hindi siya nakaimik ay nang magsimulang maglarawan ang matandang babae na walang alam. "May galos ka sa kaliwang hita mo, hindi ba?" Nataranta si Solange. "Nahulog ka sa puno ng mansanas noong ikaw ay 6 na taong gulang at pinagbawalan ka ng iyong tiyahin na umakyat dito. Ngunit hindi mo sinabi sa kanya hanggang sa ang sugat ay nagsimulang mahawa." Naiwan si Solange na walang reaksyon. Hindi niya akalain na may alam ang matandang Celia na ganoon kakilala. Paano niya nalaman? Ang pinakanakakagulat ay noong idinagdag ng matandang babae. "Pinangalanan mo ang puno, hindi ba?" Si Solange ay tahimik, ganap na natulala.
Ang matandang babae ay higit na nakakaalam tungkol sa kanya kaysa kanino man. At ngayon, alam niyang wala siya roon kung nagkataon. Lubos na humanga si Solange, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang matandang Celia, kasama ang kanyang mahiwagang karunungan, ay nagsabi sa kanya na kung susundin niya ang kanyang mga tagubilin, sa loob ng 6 na buwan, ay ganap na gagaling ang tiyahin ni Solange. Tila tiwala si Celia sa kanyang mga salita, kaya naniwala si Solange, kahit na hindi niya naiintindihan ang lahat. Ang matandang babae, na may ngiti sa kanyang mukha, ay nagsimulang ipaliwanag ang lahat ng detalyado, kung ano ang gagawin, kung paano ito gagawin, at ang eksaktong mga oras upang uminom ng isang bote ng likido na dapat gamitin ni Solange. Napakahalaga, nasundin mo ang lahat sa liham, sabi ni Celia, na parang nagbabahagi ng isang lihim na siya lamang ang nakakaalam. Bumalik ka pagkalipas ng 1 buwan at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Si Solange, na medyo naghihinala pa, ay hinanap ang kanyang bag at may pag-aalinlangan na kilos, naglagay ng 1 piraso ng tsokolate sa mesa ni Celia. Ito lang ang meron ako, nakangiting sabi niya. Sabi ko, mas gusto mo ito kaysa pera, sana makatulong. Tinanggap ng matandang babae ang tsokolate na may kislap sa kanyang mga mata. Ang tsokolate ay ang pinakamahusay na gamot para sa kalungkutan, nakangiting sabi niya. Ngayon tandaan mo, ang pinakamahalagang bagay ay kung anumang bagay na magtangkang pigilan ang iyong tiyahin na gumaling, dapat kang bumalik kaagad dito. Huwag pansinin ang mga nangyayari. Nanlamig si Solange nang marinig iyon. May nangyayari at tila mas alam ng matandang babae kaysa sa iba. Ngunit sino ang makakapigil sa aking tiyahin na pagalingin ang kanyang sarili? Naisip niya nang hindi maintindihan. Anyway, I'll do as you asked. Babalik ako agad. Sa kanyang isip na puno ng pagdududa, umalis si Solange sa bahay ni Celia at pumunta sa hintuan ng bus. Mabagal ang paglalakad at ang gulo ng iniisip niya. Ang higit na ikinagulat niya ay hindi lamang ang sinabi ng matandang babae, kundi pati na rin ang boses nito. Hindi siya mukhang matandang tao, ngunit parang isang kaedad niya. Paano ito naging posible? Hindi alam ni Solange, ngunit alam niyang kailangan niyang malaman. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Tita Sylvia na nakaupo sa bintana, nakatingin sa maliwanag na patio. Hindi na nakapagbasa ang tiya dahil malabo ang kanyang paningin, ngunit ginugol niya ang kanyang mga araw sa pakikinig sa mga audiobook. Si Solange, na may ngiti sa kanyang mukha, ay pumasok at sinabing, Tita, hindi ka maniniwala sa nangyari. Ngayon, may nakilala akong hindi ka panipaniwalang babae. Ang tiyahin, na nakataas ang kilay, ay nagtanong, Isa pang manggagamot, Solange? Huwag mong sabihin sa akin na sinundan mo ang isa pang kwentong iyon. Ngunit si Solange, na nasasabik, ay ipinaliwanag ang lahat ng detalyado tungkol sa pagpupulong kay Celia. Nagsalita siya ng buong lakas kaya nagsimulang makinig ang kanyang tiyahin, kahit na may pag-aalinlangan. Si Tita Sylvia, na parang hindi makapaniwala, ay nakinig lamang ng hindi gaanong nagkomento, hanggang sa matapos ni Solange ang kanyang kwento. Pagkatapos ay tumingin sa kanya ang tiyahin at sinabing, Sinasabi mo sa akin na alam ng babaeng ito na nahulog ka sa puno ng mansanas 19 na taon na ang nakakaraan? Paano niya malalaman iyon? Sandaling natahimik si Solange, hindi alam ang isasagot. Halatang gulat na gulat ang tiyahin. Wala po akong naimbento, tita. Nagulat din po ako. I didn't know what to expect, but she knew everything, even things I've never told anyone. And besides, she told me that if we do everything right, you'll be fine. Ang tiyahin, na hindi pa rin makapaniwala, ay tumingin kay Solange at sinabi, Alam kong mahal mo ako, ngunit ang buong kwentong ito ay tila kakaiba sa akin. Paano ako maniniwala sa isang bagay na ganoon? Napabuntong hininga si Solange na tumingin sa kanyang tiyahin at sinabing, Akala ko baliw din na to, pero tita, may nakita at narinig akong hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Hindi ko naman pwedeng ipagwalang bahala dahil kung totoo man, kung talagang makakatulong sa iyo ang babaeng ito, sulit na subukan, hindi ba? Ang tiyahin, bagamat nag-aalinlangan pa, ay nagsimulang maunawaan na si Solange ay tunay na naniniwala sa kanyang sinasabi. Nag-aalinlangan pa rin sa hangin, ngunit may isang bagay tungkol sa paraan ng pagsasalita ni Solange na naging dahilan upang ang lahat ay tila mas totoo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari, sabi ng kanyang tiya na may buntong hininga, at sa unang pagkakataon
Naramdaman ni Solange na, marahil, talagang may pagkakataon na gumaling. Hindi alam ni Solange kung ano ang aasahan, ngunit isang bagay, sa loob niya ang nagsabi sa kanya na ang karanasan sa matandang manggagamot ay hindi magiging simple. Bagamat may pag-aalinlangan ang tiyahin, pumayag siyang sundin ang utos ni Celia. Sa loob ng isang buwan, inialay nila ang kanilang sarili sa gawain. Kinuha ni Tita Sylvia ang tincture ng matandang babae, nagdasal sa mga tiyak na oras, nagsagawa ng mga ehersisyo at maging ang mga inirerekomendang masahe. Araw-araw, parang mas malapit na ang lunas. Nang malapit nang matapos ang buwan, alam ni Solange at ng kanyang tiyahin na kailangan nilang bumalik sa bahay ni Celia upang ipagpatuloy ang paggamot, ngunit ang mga sorpresa ay hindi tumigil doon. Sa itinakdang araw, inayos ni Solange ang lahat. Isang kakilala ang darating at susunduin sila sa pamamagitan ng kotse dahil ang biyahe sa pamamagitan ng pampublikong sasakyan ay magiging napakahaba at nakakapagod. Pero kinabukasan may kakaibang nangyari. Si Solange ay nakatanggap ng tawag mula kay Osvaldo, ang lalaking tutulong sa kanila, na nagsasabing nasira ang kanyang sasakyan. Ilang beses siyang humingi ng tawad, ngunit hindi alam ni Solange kung ano ang iisipin. Hindi yon posible, naisip niya. Naalala ang mga salita ng matandang Celia na nagsabing may isang bagay na maaaring humadlang sa ikalawang pagkikita. Kaya naman, walang pag-aalinlangan, tumawag ng taxi si Solange. Paglabas ng bahay, isa na namang sorpresa ang kinaharap nila. Natigil ang elevator at ang dalawa ay nakulong sa loob. Naalala muli ni Solange ang babala ni Celia at sinabi sa kanyang tiyahin na natural na hindi naniniwala dito. Nagkataon lang po, sabi ng tiyahin. Sinusubukang patatagin si Solange. Nang tuluyan na silang makaalis, sumakay sila ng isa pang taxi. Ngunit 500 metro lamang mula sa kanilang destinasyon ay nasira ang sasakyan. Sa sandaling iyon, nagsimulang maging tense si Tia Sylvia at hindi maiwasan ni Solange na alalahanin ang sinabi ng matandang babae. Kung hindi ka makikinig sa akin, may mangyayaring magpapahinto sa iyong paglalakbay. Huminga siya ng malalim, nanalangin ng tahimik. Hindi talaga alam kung bakit niya ginagawa iyon, ngunit pakiramdam niya ay kailangan niya. Sa wakas dumating na ang pangalawang sasakyan at nang walang anumang sorpresa, dumating sila sa bahay ng matandang babae. Si Celia, na may misteryosong ngiti sa labi, ay naghihintay sa kanila sa labas, na para bang alam niyang naharap nila ang lahat ng mga hadlang na iyon. "Good afternoon, girls. Nakarating na rin kayo?" sabi niya, na parang alam na niya ang nangyari. Si Solange, na nakatulala pa rin, ay simpleng sumagot, "Oo, tama ka. Hindi madali ngunit ginawa namin ito." Ngumiti ang matandang Celia at sinabi na may halos misteryosong tono, "Ang mahalaga ay dumating ka at ngayon ay maaari na tayong magpatuloy." Pagpasok nila, inakay ng matandang babae si Tita Sylvia sa isang upuan. Tumayo si Solange, tahimik na nanonood, hindi alam kung ano ang aasahan. Nagsindi ng kandila si Celia, gumalaw sa paligid ng tiyahin at bumulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Solange. Hiniling ng matandang babae sa kanyang tiya na panatilihing nakapikit ang kanyang mga mata at habang nakapikit ang kanyang tiyahin, sinimulang hawakan ni Celia ang mga kamay ni Sylvia sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Parang may misteryosong nangyayari doon at hindi ito lubos na maintindihan ni Solange. Damang-dama ang tensyon sa hangin. Pagkaraan ng ilang minuto, hiniling ng matandang babae kay Tita Sylvia na idilat ang kanyang mga mata. Nang gawin niya ito, may nangyaring kahanga-hanga. Sa harap ng kanyang mga mata ay may lumabas na dyaryo na para bang lumabas ito nang wala sa oras. Inutusan siya ni Celia na magbasa ng malakas at nang magsimula siyang magbasa, nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Tia Sylvia. Tinitigan mabuti ni Solange, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga sumunod na nangyari ay hindi maipaliwanag na tila isang himala. Namutla ang mukha ni Tita at muntik na siyang mahulog sa kinauupuan niya. Laking gulat niya. May nagbago doon, isang bagay na hindi maipaliwanag ni Solange, ngunit alam niyang ito ay totoo. Ang himala ay nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Ngumiti ulit ang matandang babae at umupo sa kanyang upuan. Si Tita Sylvia, na hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari, ay napatingin sa babae at biglang may nangyaring kakaiba. Sa biglaang paggalaw, napaluhod si Tita Sylvia na para bang tuluyan na siyang sumuko. Nagsimula siyang humingi ng tawad na nagsasabi, "Paumanhin, hindi ako naniwala.
Natawa talaga ako sa loob at akala ko ginugulo mo lang kami. Patawarin mo ako. Hindi ka agad tumugon ang matandang babae, ngunit sa mahinahong kilos, hiniling siyang tumayo. Hindi ngayon ang oras para mag-alala tungkol dito, hindi pa natatalo ang sakit ng iyong tiyahin at kailangan nating ipagpatuloy ang paggamot, matigas na sabi niya. Si Tita Sylvia, nakaluhod pa rin, ay tumango at muling naupo na ngayon ay may mas magalang na tindig. Pagkatapos ay tumingin sa kanya ang matandang babae ng mas matindi at nagsimulang magsalita, malinaw at direkta. Ngayon, makinig kang mabuti. Kailangan mong maunawaan na ang sasabihin ko sa iyo ay napakahalaga. Nakatakda na ang plano sa paggamot para sa susunod na buwan, ngunit kakailanganin mong bumalik dito mamaya. Gusto kong dalhin mo ang tiyahin mo sa dagat, kahit ilang linggo lang. Alam kong mukhang mahirap, ngunit ito ay mahalaga. Mukhang nagulat si Solange na hindi talaga nakakaintindi. Pero paano natin ito babayaran? Wala kaming sapat na pera. Para diyan, she asked, already thinking about the financial difficulties they were facing. Ang matandang babae ay tumingin sa kanya na may maasikasong tingin at sumagot. Alam kong nahihirapan ka, ngunit kung sasabihin ko sa iyo na dapat kang pumunta sa beach, magkakaroon ka ng pagkakataong ayusin ang iyong sarili at bayaran ito. Isang malaking pagbabago ang malapit nang mangyari sa iyong buhay at mas gagawin nitong mas madali ang mga bagay. Lalong naintriga si Solange. Ano ang ibig sabihin ng matandang babae doon? Anong pagbabago kaya iyon? Ngunit ano ang kailangan kong gawin para mangyari ang pagbabagong ito? Tanong ni Solange na magkahalong kuryosidad at pagkabalisa. Matalim ang tingin sa kanya ng matandang babae at sumagot ng may kagaanan na tila misteryoso. Bigyan mo ng pansin ang mga tao sa paligid mo, hindi lang ang tiyahin mo, kundi lahat ng tao. Tingnan mong mabuti, baka may isang tao diyan na nangangailangan ng tulong mo at hindi mo pa napapansin. Ang mga salitang ito ay nakaukit sa isipan ni Solange. Hindi niya alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng matandang babae, ngunit pakiramdam niya ay may mas malalim sa kanyang mga salita. Sino kaya ang taong ito? Saan ako makakahanap ng taong nangangailangan ng tulong? Tanong ni Solange sa sarili, ngunit hindi dumating ang mga sagot. Inisip niya ang buong daan pa uwi. Walang malinaw na sagot. Sa loob ng maraming araw, tinanong niya ang kanyang tiyahin, ngunit walang sino man sa kanila ang makakaalam kung sino ang mangangailangan ng kanyang tulong. Sa maling lugar ba ako tumitingin? Napaisip si Solange. Iniisip kung may problema ba sa trabaho o kapitbahay at hindi niya alam. Pero sa tuwing kakausapin niya ito ng kanyang tiyahin, parang laging hindi maabot ang mga sagot. Huwag kang mag-alala, may kumpiyansa na sabi ng matandang babae. Kung may mangyayari, hindi maiiwasan. Pagpasensyahan mo na lang. Noon sa isang ordinaryong umaga, habang naghahanda si Solange para sa trabaho, si Tia Sylvia ay nasa bahay na mag-isa. Bandang 10:00 ng umaga, may nag-doorbell. Nagulat si Tita Sylvia dahil bihira ang pagbisita. Sino kaya ito? Nagtataka, siyang lumapit sa pinto. Hindi alam kung ano ang aasahan. Nang buksan niya ito, isang hindi inaasahang tanawin ang sinalubong niya. Ito ay ang kanyang kapitbahay sa ibaba, ang lalaking nakatira sa ika-4 na palapag, isang matandang lalaki na palaging magalang na bumabati sa kanya, ngunit hindi kailanman lumapit sa kanya para sa anumang bagay. Nandoon siya sa pintuan at iyon ang magpapabago sa lahat. Si Solange na nasa trabaho pa rin ay walang ideya na ang tila simpleng pagkikitang ito ay magpapasimula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay at ng kanyang tiyahin. May mas malaking bagay na malapit ng mangyari at ang tadhana ay nagsisimula ng magbukas sa mga paraan na hindi niya akalain. Sa kaibuturan niya nadama na ang pagpupulong na ito ay hindi nagkataon lamang. Kalmado ang usapan nila pero puno ng mga lumang kwento. Ang matandang babae na tinatawag na Marcela ay tumingin kay Sylvia na may matamis ng ngiti at sinabi, "Alam mo, mahal, alam ko na ang kalungkutan ay maaaring mahirap, ngunit maaari ba akong humingi ng pabor sa iyo? Kailangan ko ng tulong sa paglilinis ng mga bintana. Natatakot ako sa taas at sa pagtanda. Imagine, ika-4 na palapag, hindi na ako ligtas na umakyat ng ganito. Matutulungan mo ba ako? Takot na takot akong mawalan ng balanse." Si Sylvia, na may magiliw na tingin, ay sumagot, "Siyempre Marcela, bukas ay day off ko. Matutulungan kita dyan. Huwag kang mag-alala." Napangiti tuloy si Marcela. Gumaan ang loob.
Salamat honey. Galing mo talaga. Sana gumaling ka agad. Nakakagaan ang loob malaman na nandito ka, napakabuting tao mo. Habang nag-uusap ang dalawa, may ibinahagi si Marcela na nasa isip niya. Medyo nag-aalinlangan ako, palagi akong ganoon. Pero itong babaeng ito, iyong healer na inirekomenda mo sa akin, siya ay kamangha-mangha. Noong nakilala ko siya, hindi ako naniwala sa anumang sinabi niya, ngunit ang nakakagulat, lahat ng hinulaang niya ay nangyari. Naalala ko noong bata pa ako, nakilala ko ang isang katulad na babae at sinabi niya sa akin ang isang bagay na tila imposible noong panahong iyon. Ako ay 20 taong gulang. Naisip ko na ang lahat ay naging totoo sa buhay ko. Nakaupo sa kusina ang dalawa, umiinom ng kape, at parang gusto pang maglabas ng hangin ni Marcela. Si Tia Sylvia ay nakinig sa kanya ng mabuti, nang hindi naaabala. Minsan ang mga salita ng isang tao ay nakakapagpagaan ng puso, at sa sandaling, yun, tila kailangan. Wala ka namang ginawang masama, tita? Tanong ni Marcela na may taimtim na pag-uusisa. Si Tita Sylvia na may seryosong tingin ay sumagot, noong bata pa ako, hindi ako kasing galing ng iniisip mo. Gumawa ako ng mga pagpipilian na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Nagulat si Marcela, na umaasang may mas magaan, ngunit nagpatuloy. Si Tita Sylvia, ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay ay ang pagpapalaglag ng pagbubuntis. Kung maaari kong ibalik, hindi ko na ginawa iyon. Sa sobrang pag-ibig ko sa isang lalaki, ay ginawa ko ang lahat ng gusto niya, kahit na ayaw niya, ng mga anak. Noong panahong iyon, mayroon siyang sariling mga problema at hiniling niya sa akin na wakasan ang pagbubuntis, na nangangako sa kanya sa ibang pagkakataon, na nangangako na kami ay magkakaroon ng ibang anak. Nanatiling tahimik si Marcela, naiintindihan ang sakit ni Tita Sylvia. Alam ko pong mahirap tita, pero nahirapan din po kayo, di ba? Tanong niya, may empatya. Huminga ng malalim si Tita Sylvia. Oh, siguro wala na akong ibang choice. Nung time na yon, risky yung paraan ng pagpapalaglag nila, and that haunts me to this day. I deeply regret it. After that, his relationship didn't work out. What struck me most was the feeling of having done something I never should have. Nagpatuloy ang pag-uusap sa mas malalim na tono, habang si Marcela ay nakatingin kay Tita Sylvia ng may pag-unawa. Alam niyang hindi madali ang mga salitang ibinabahagi, ngunit mahalaga ang mga ito. Ang katahimikan ni Marcela ay nagpapakita na marunong siyang makinig at gumalang sa bawat sandali ng pagtatapat. Pagkatapos ay may sinabi pa si Tita Sylvia tungkol sa isang lalaking kilala niya, isang kapitbahay, na tila may mahalagang sasabihin. Siya ay isang gwapong lalaki at kilala sa komunidad, ngunit sa paglipas ng panahon ay nasangkot siya sa mga malubhang komplikasyon, lalo na may kaugnayan sa bilangguan. Siya, tulad ng marami pang iba, ay naghangad ng kalayaan at nang magkaroon siya ng pagkakataong makatakas, nagpasya siyang kunin ito. Hindi ko siya sinisisi, alam mo ba? Komento ni Tita Sylvia na may pag-aalalang tingin. Hindi alam ni Marcela kung ano ang iisipin, ngunit nadama niya na ito ay isang mahalagang sandali para kay Tia Sylvia. Para bang, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwentong ito, pinapalaya niya ang kanyang sarili mula sa isang pasanin, o marahil ay mas nauunawaan ang kanyang mga pagpipilian. So, pinalaya siya for health reasons, right? Tanong ni Marcela na may pagtataka na tingin, na gustong maunawaan pa ang nangyari pagkatapos. Tumango si Tita Sylvia. Oo, pero ilang sandali lang ay nawala na siya. Hindi ko na siya nakita. At ang higit na bumabagabag sa akin ay ang katotohanang, marahil, hindi na siya bumalik sa kung sino siya noon. Nakaupo si Marcela sa kusina nang pumasok si Tita Sylvia na may malungkot na ngiti. Pumunta siya sa akin, sabi ni Marcela sabay buntong hininga. Sobrang saya ko pero hindi nagtagal. 2 araw kaming magkasama pero bumalik ang asawa niya. It was a nightmare. Tahimik na nakinig si Tita Sylvia, puno ng pangunawa ang kanyang mga mata. Marcela continued. Siya ay isang mabuting tao. Pinalaki niya ang kanyang anak na parang sa kanya. Noong ikasal sila, ang bata ay 2 taong gulang pa lamang. Siya ay 8 taon na mas matanda sa akin at siya lang ang lalaking minahal ko ng totoo. At mahal pa rin. Pero wala na siya dito. Namatay siya. Maniniwala ka ba sa kabalintunaan? Namatay siya noong araw na isinilang ako. Hindi pa ako nagdiwang ng aking kaarawan. Natahimik si Tita Sylvia. Iniisip ang mga sinabi ni Marcela. Alam niya kung gaano kahirap ang mamuhay ng may sakit, ngunit alam niya rin na ang kalungkutan ay nagpapabigat sa lahat.
Naiintindihan ko, mahinang sabi ni Tita Sylvia. Mahirap ang kalungkutan at gusto sana kitang imbitahan na magbakasyon. Kasama ako ngunit ang mga tao ay lumayo sa isa't isa. Noong nakaraan, ang mga kapitbahay ay nagtutulungan, nagbabahagi ng saya at kalungkutan. Ngayon ang lahat ay nagbago. Nakatira kami sa tabi ng mga tao at halos hindi namin alam ang kanilang mga pangalan. Tumingin sa kanya si Marcela na may malungkot na ekspresyon. Mayroon akong kaibigan na nakatira sa ground floor, sabi niya. Pero namatay siya 6 na buwan na ang nakakaraan. Naaalala mo ba si Rosa mula sa ika-38 palapag? Tumango si Tita Sylvia, ngunit hindi nagulat. Hindi ako masyadong nag-aalala sa mga kapitbahay. Pag-amin ni Marcela, nagbabago ang mga tao, nagbabago ang mga bahay, at sa huli, tayo ay nag-iisa. Kinaumagahan pagkatapos mag-almusal, pumunta si Solange, ang kaibigan ni Tia Sylvia, sa bahay ni Marcela upang tingnan siya. Pagdating niya, ngumiti si Solange nang makita siya, ngunit hindi nagtagal ay napansin niyang may mali. Namutla ang mukha ni Marcela. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Solange. "Hindi maganda ang pakiramdam ko simula kaninang umaga," mahinahong sagot ni Marcela. "Nakuha mo ba ang iyong temperatura?" Tanong ni Solange. Umiling si Marcela. "Nasira ang thermometer ko at hindi na ako makabili ng isa pa." Walang pag-aalinlangan, tinulungan siyang tumayo ni Solange at dinala sa kwarto. "Tatakbo ako pa uwi at kukunin ang thermometer, huwag kang mag-alala," sabi ni Solange. Tumakbo siya sa kanyang bahay at mabilis na bumalik. Ngunit pagpasok niya, nakita niya si Marcela na sinusubukang bumangon mag-isa. "Anong ginagawa mo, Marcela?" Naiiritang tanong ni Solange. "Sabi ko magpahinga ka na." Sinubukan ni Marcela na bigyang katwiran ng sarili. Ipinaliwanag na sinusubukan niyang linisin ang panyo at ayusin ang bahay. "Gusto ko lang tumulong," sabi niya. Ngunit hindi iyon nagustuhan ni Solange. "Bumalik ka sa kama. Aalagaan kita ngayon," mariing sabi ni Solange. Pagkatapos ay sinuri ni Solange ang temperatura ni Marcela at gayon din ang kanyang presyo ng dugo na medyo mataas, ngunit nasa loob ng katanggap-tanggap na limitasyon. "Normal ang blood pressure mo, 140/85. Yan ba ang usual blood pressure mo?" Tanong ni Solange na nakahinga ng maluwag. Tumango si Marcela, ngunit halatang pagod na pagod. Pagkatapos ay inayos ni Solange ang higaan ni Marcela at pinahiga ito na nangangakong aalagaan niya ito sa lahat ng oras. Kitang-kita ang pag-aalala ni Solange. Alam niyang maselan ang kalusugan ni Marcela at, sa kabila ng lahat ng karanasan niya sa buhay, kailangan pa rin niya ang pangangalaga at suporta. Habang nakatayo si Solange sa tabi ni Marcela, hindi niya maiwasang isipin kung paano nagbago ang mga relasyon sa pagitan ng mga tao. Nakalulungkot kung paanong ang mga koneksyon na dating malakas at natural, ngayon ay tila bihira na. Alam niyang kahit pilit nilang bantayan ang isa't isa, iba na ang mundo ngayon. Pero alam din niya na ang mga simpleng kilos na tulad nito ay makakapagpabago pa rin sa buhay ng isang tao. Nag-aalala ang temperatura ni Marcela. Ang thermometer ay nagbabasa ng 38.7 degrees. Tinitigan mabuti ni Solange at nagtanong, "Paano ka nilalamig?" Si Marcela na may pagod ng ngiti ay sumagot, "Hindi ko alam, ngunit hindi ko talaga gusto ang mga doktor. Sa palagay ko maaari nating subukang pangalagaan ito ng mag-isa." Si Solange na may determinadong tingin ay tumango. "Okay, ikaw ang magiging pangunahing tauhang babae na may basahan sa kamay mo," sagot niya sabay tawa ng mahina. At kaya, pumunta si Solange sa kusina upang maghanda ng tsaa na may pulot at, para sa lagnat, isang gamot na makakatulong sa pagkontrol sa temperatura. "Ngayon kailangan mong magpahinga ng kaunti habang ako ang nag-aalaga sa paglilinis," sabi ni Solange, na laging pinipilit na maging maingat upang hindi makagambala. Alam niyang mahina si Marcela, pero alam din niyang ayaw ng ginang na umasa sa iba. Habang nagtatrabaho si Solange, tahimik na nanonood si Marcela. Maliksi ang dalaga, mabilis na kumilos habang nagpupunas ng sahig at inaalis ang alikabok sa mga istante. Nadama ni Marcela ang tiyak na paghanga sa paraan ng pag-aalay niya ng sarili sa kanyang trabaho. Ginagawa ang lahat ng may labis na pagtitiwala. "Mabilis at mahusay ka, Solange," komento ni Marcela. "Umupo lang ako dito nanonood. Swerte mo, pamangkin." Nakangiting sumagot si Solange. "Hindi ako ganoon kagaling, ngunit ginagawa ko ang aking makakaya." Pagkaraan ng ilang sandali, inihayag ni Solange, "Tatakbo ako ngayon sa tindahan para ipagbili ka ng makakain." Mukhang nagulat si Marcela na may halong pag-aalala. "Pero may sopas ako sa ref. I think that should do it." Ngumisi si Solange.
umiling-iling. You can't just stick to canned soup. I'll cook something better for you. And no fast food, okay? Minsan pwede, pero hindi sa lahat ng oras. Medyo nahiya si Marcela. Sorry, ayokong malagay ka sa gulo, sabi niya. Si Solange, nang walang pag-aalinlangan, ay nagambala. Stop saying nonsense. I'm not doing this out of obligation, but because it's right. Let's do this in a simple and human way, without any more excuses. At pagkatapos, na may ngiti, tinanong niya, ngayon sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong kainin? Si Marcela, na halatang nahihiya, ay ibinaba ang kanyang mga mata. Well, I'd like some good chicken soup, homemade, kung hindi naman masyado itatanong. Sumagot si Solange, na may kislap sa kanyang mga mata. Ito ay magiging perpekto. Maghahanda ako ng masarap para sa iyo. Kaya sa kanyang isip na puno ng mga ideya, kinuha niya ang telepono at nagsimulang gumawa ng isang menu. Chicken soup, chicken cutlet, mashed potatoes, liver pate at stuffed biscuits. Ano sa tingin mo? Si Marcela, na nagulat at nag-usisa, ay nagtanong, gagawin mo ba ang lahat ng ito ngayon? Si Solange, na may malawak ng ngiti, ay sumagot, syempre. At bukas kailangan kong magtrabaho, kaya hindi ko na mauulit ang lahat ng ito, ngunit gusto kong gawin muli ang menu sa loob ng ilang araw. Ang sarap mong magluto, humahangang sabi ni Marcela. Pero ano pa ba ang alam mong gawin bukod sa pagluluto? Sandaling nag-isip si Solange at sumagot, aba, marunong akong manahi at mangunot, pero hindi talaga ako natutong magluto. Sa katunayan, bibigyan kita ng sweater o scarf kapag gumaling ka, kung gusto mo. Si Marcela, with a soft smile, replied, maraming salamat. I really like cooking actually, pero hindi rin ako expert. Pero next week, kapag may time, gagawa ako ng star cake at imbitahin kita sa isang maliit na birthday party. The tea has already made me very excited. Sabay na nagtawanan ang dalawa, at doon, sa kasimplehan ng sandaling iyon, nagsimulang maramdaman ni Marcela na, kahit sa pag-iisa, maasahan pa rin niya ang mga kilos ng pagmamahal at pagkakaibigan. Ang pakiramdam ng pagtanggap ay lumalaki sa pagitan nila, at ang batang si Solange ay hindi nag-atubiling tumulong ng buong puso. Ang oras, kahit na may mga paghihirap, ay maaring maging mas mabait kapag ibinahagi sa mga nagmamalasakit. Mahilig din si Solange sa mga lutong bahay na cake. Ngumiti siya at sinabing, ipagluluto kita. Aalis ako ngayon at babalik ako sa loob ng 3 oras. Pansamantala, subukan mong magpahinga. Isinulat ko ang aking numero kung sakaling may kailangan ka. Kumuha siya ng papel at maingat na inilagay sa bedside table ni Marcela. Kahit ano, tawagan mo ako, okay? Si Marcela, na naantig sa kanyang kabaitan, ay tumingin sa kanya ng may pasasalamat. Maraming salamat, mahal. Ginulat mo ako ngayon sa lahat ng tulong na ito. Hindi ko iyon inaasahan mula sa iyo. Napakalamig ng mga kabataan ngayon. Ngunit, ikaw, iba ka. Nahihiyang ngumiti si Solange at sumagot, ganun pala. Babalik din ako, huwag kang mag-alala. Sa pagtatapos ng hapon, bumalik si Solange na may dalang bag na puno ng iba't ibang uri ng pagkain. Si Marcela, nakahiga pa rin, ay narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto at nakita niya si Solange na pumasok. Bakit ka bumangon? Tanong ni Solange, habang inilalagay niya ang kanyang mga pinamili sa refrigerator. Ilalagay ko sa ref ang natitira, pero bakit hindi ka kumain ng sopas ngayon? At may mga chops at mashed potatoes din para bukas. Mabango ang lahat, nakakagutom. Nakangiting sumagot si Marcela. Kukuha ako ng sopas at isang hiwa ng tinapay na may pate. Nagbiro si Solange. Marami kang gana sa isang taong may sakit, pero tumawa lang si Marcela at nagpasalamat sa tulong. Sa mga sumunod na araw, patuloy, na binibisita ni Solange si Marcela araw-araw, bago at pagkatapos ng trabaho. Palagi siyang nagdadala ng makakain at nakikipag-usap sa kanyang kapitbahay na nagsimulang bumuti at bumuti ang pakiramdam. Isang araw sa isa sa mga pag-uusap na ito, sinabi ni Marcela kay Solange ang isang lumang kwento tungkol sa dakilang pag-ibig sa kanyang buhay. Si Solange, na curious gaya ng dati, ay nagtanong ng maraming tanong. Pumunta siya sa akin kung kailan niya magagawa, sabi ni Marcela. Pero may asawa na siya, kaya hindi niya ako makakasama sa lahat ng oras. Solange, with her curious eyes, asked, at ikaw, nakatira ka ba sa ibang lalaki habang nakita mo siya? Hindi ba mahirap iyon? Marcela, looking nostalgically at the past, replied, hindi ko kaya. Minahal ko siya ng husto. Siya ang unang lalaki sa buhay ko.
Hindi pa ako nakasama ng ibang lalaki, tulad ng kasama ko. Solange with an understanding smile replied, I've never been in love like that. I've been in relationships but I've never really loved. I can't imagine being faithful to just one man. Ewan ko ba, baka hindi ko pa naranasan ang ganoong klase ng pagmamahal. Si Marcela ay tumingin sa kanya, nag-iisip, at sinabi, kapag tunay, kang nagmamahal, hindi mo maiisip ang iba. Siya lamang, siya ang pinakamagandang lalaking nakilala ko. Noong una ko siyang nakita, alam ko na, siya iyon o wala. Sandaling natahimik si Solange, iniisip ang mga sinabi ni Marcela. Alam ko ang ibig mong sabihin. Sa wakas ay sinabi niya, ito ay tulad ng isang soulmate, isang taong nararamdaman mo ang isang agarang koneksyon. Napangiti si Marcela, naalala ang mga espesyal na sandali. Oh, eksakto. Pero hindi lahat ay ganon kaswerte. I was happy, in a very unique way. Si Solange, na nakatingin sa kanya, ay nagtanong na may kinang sa kanyang mga mata. At nag-away kayo dahil mahal na mahal ninyo ang isa't isa, parang hindi kayo magkakaroon ng mga pagtatalo. Si Marcela na may nostalgic na ngiti ay sumagot, oo, nag-away kami syempre. Pero ang mga away na ito ay matindi, puno ng passion. At pagkatapos, ito ay palaging napakahusay na mag-ayos. Nanatiling tahimik si Solange, hinahangaan ang kislap ng mga mata ni Marcela. Alam niyang, kahit gaano kalungkot ang naramdaman ng matandang babae sa lahat ng kanyang pinagdaanan, may maganda sa kanyang kwento, isang bagay na maaaring hindi naranasan ni Solange sa kanyang kabataan at pagkamausisa. Si Marcela, na nakatingin sa kanyang kapitbahay, ay ngumiti at sinabi, siguro isa ako sa pinakamasayang tao na nakilala ang ganitong uri ng pag-ibig. Hindi lahat ay may ganitong pagkakataon, ngunit makakahanap ka ng isang taong espesyal, sigurado ako dito. Si Solange, na may matamis na ngiti, ay dumungaw sa bintana, na para bang iniisip kung ano ang maaaring idulot ng hinaharap. Napangiti si Marcela, tinitingnan ang kanyang buhay at iniisip ang mga sinabi ni Solange. Masayahin akong tao, alam mo, sabi niya ngunit may malungkot na tingin. Ngayon siguro may mabubuhay ako. But in a way, I just exist and wait for the right moment. Walang saya sa buhay ko, mahirap ipaliwanag. Si Solange na nakikinig ng mabuti ay nakaramdam ng matinding awa. Nais niyang gumawa ng isang bagay upang pasayahin ang matandang babae dahil napakabait ni Marcela sa kanya. Kaya, nag-isip sandali si Solange at nakaisip ng ideya. Bakit hindi ka bumili ng laptop? Mungkahi ni Solange na nakangiti. Maaari kitang turuan kung paano gamitin ito. Makikita mo na maraming mga cool na bagay ang maaari mong gawin, tulad ng pagsali sa mga chat, pagsali sa mga forum, pagtuklas ng mga grupo ng mga tao na may parehong interes. Maaari ka ring makakilala ng mga bagong tao at magsaya. Tumingin si Marcela kay Solange, nalilito. Ngunit ano ang gagawin ko dito? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Solange. Maaari mong gamitin ang iyong computer para kumonekta sa mundo, tumuklas ng mga bagong libangan, magsaya at matuto ng mga bagong bagay. Ang internet ay puno ng mga posibilidad. Nagdadalawang isip pa si Marcela kaya binanggit ni Solange ang presyo. Alam kong hindi mura pero kayang-kaya ko. Makakabuti ito sa iyo. Nagulat sa alok ni Solange, tumingin si Marcela sa kanyang bahay. Ang apartment ay mahusay na pinananatili ngunit ang mga kasangkapan ay maraming taon na. Ang lahat ay malinis at maayos, ngunit ang oras ay tila nag-iwan ng marka. I don't know, sabi ni Marcela na nag-iisip. Hindi ko naisip na gumawa ng ganon. Nakangiting tiniyak ni Solange. Tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Ang kailangan mo lang ngayon ay kaunting oras at kaunting pera para mag-order. Kung gusto mo, gagawin namin ito ngayon. At kaya, magkasama, pumili sila ng isang laptop na ipinangako ni Solange na ihahatid sa susunod na araw. Medyo kinabahan si Marcela sa ideya ng gayong mahalagang paghahatid. Can you stay with me tomorrow? I'm scared of dealing with these new things and we also need to check if the laptop will work properly. I don't understand any of this. Tuwang-tuwa si Solange, sumagot. Siyempre, nandito ako para tulungan ka sa lahat. Kaya, kinabukasan natanggap ni Marcela ang laptop. Tinulungan siya ni Solange na malaman ang lahat tungkol sa bagong device at hindi nagtagal ay naging komportable na siya. Sa kanyang pagtataka, napatunayang si Marcela ay isang mahusay na estudyante, mabilis na natututo at naging malaya sa loob ng ilang linggo. Sa panahon ding iyon,
Napakahirap ng araw ni Solange. Kinaumagahan ay pinagalitan siya ng kanyang amo na tila laging naiinip. Pagkatapos, nabuhusan siya ng kape ng isang kasamahan na dumihan ang kanyang blouse. Ang masaklap pa nito, nagkamali siya sa trabaho at kinailangan pang makatanggap ng panibagong pag-aalipusta mula sa kanyang supervisor. Hindi na hinintay ni Solange na matapos ang araw. Ngunit, nang siya ay aalis na, tinawag siya ng kanyang amo para sa isa pang pag-uusap. Hindi ko na kaya, isip ni Solange. Ngayon ay Biyernes ika-3 at tila hindi nawawala ang malas. Kahit na siya ay pagod at bigo, pumasok siya sa opisina ng kanyang amo, si Douglas Duran, na kilala sa pagiging mahigpit. Kung sino man ang nagkamali, kahit na maliit, siya ay nagbayad ng toll sa buong araw. Gusto ko lang matapos ang araw na ito, naisip ni Solange, na nakakaramdam ng pagod. Alam niyang hindi siya iniiwas ng kanyang amo sa pamumuna nito. Ngunit, alam din niyang maaasahan niya si Marcela at ang kabaitan nito na tumulong sa kanya na harapin ang mga hamon sa trabaho. Gaano man kahirap ang araw na iyon, naniniwala si Solange na, sa isang punto, magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ng panibagong sumbat, naglakad si Solange na may pag-aalinlangan patungo sa pintuan ng opisina ng kanyang amo. Alam niya kung ano ang darating. Nang sumigaw ang amo mula sa loob, pinapasok siya, hindi na siya nagdalawang isip. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Alam niyang malapit nang mangyari ang pinakamasama. Ang kanyang amo, si Douglas Duran, ay halatang galit. Nagpatuloy siya tungkol sa kung paano hindi niya matitiis ang mga empleyado na hindi nagbigay pansin sa mga detalye tulad ni Solange. Ikinuwento niya ang tungkol sa kung gaano siya pagod na ituro sa lahat ang lahat. Alam na alam ni Solange na alam na niya ang ugali ni Douglas, na ang pinakamagandang gawin ay manahimik, ibaba ang ulo at huwag magsalita. Nagkaroon pa siya ng iba pang mga pagtatalo noon at alam niyang kapag sinubukan niyang makipagtalo, lalo lang itong lalala. Nangako na lang siya sa sarili niya na kinaumagahan ay iba na ang gagawin niya. Sa kalagitnaan ng isa pang sermon, nagmamadaling pumasok ang sekretarya ni Douglas na may pagkaapurahan. May bisita ka, dumating na si Mr. Norberto Marquez, mabilis niyang sabi. Ang pagbabago sa ugali ni Douglas ay kaagad. Ang kaninang masungit niyang mukha ay naging malambot na. Nilingon niya si Solange, sinabi sa mas mahinahong boses, "Go to work, Solange." At bigyang pansin ang mga dokumento sa pananalapi sa susunod, hindi lang sila papel. Si Solange nakahinga ng maluwag na hindi pa siya muling napagalitan, kumaway at tumalikod na para umalis. Pero sa mismong oras na yon, may pumasok na lalaki sa kwarto. Mukhang nasa early 40s na siya, pero kapansin-pansin ang presensya niya. Nakasuot siya ng impeccable dark suit at puting kamiseta na napakakinang na tila halos magical. Ang kanyang buhok, maitim bilang gabi, contrasted sa kanyang light shirt, at ang kanyang mga mata, malalim at mahiwaga, tila may kakayahang hypnotizing sinuman. Si Solange, nang makita siya, ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na init sa kanyang katawan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ayaw lumabas ng mga salita. Nakatayo siya roon, hindi alam kung ano ang gagawin, lubos na nabighani. Tumingin sa kanya ang lalaki at nakangiting nagsabi, "Magandang hapon." Mahina at panatag ang boses nito, na para bang direktang nagsasalita sa puso ni Solange. Nakatayo siya doon, hindi makagalaw, nawala sa tunog ng boses na iyon. Si Douglas, nang mapansin ang reaksyon ni Solange, ay seryosong nagtanong, "Solitude? Okay ka lang? Hindi ka ba magpapaalam kahit kanino?" Curious na tanong ni Secretary, Lita na nasa gilid na hindi maintindihan ang nangyari. Sino siya? Ano ang gusto niya? Napangiti si Lita na may kislap sa kanyang mga mata at sumagot, nangangarap pa rin ng gising. "Oh, hindi mo alam. Ito si Norberto Marquez, ang bagong shareholder ng aming bangko. Sa katunayan, siya ang bagong may-ari pagkatapos bumili ng shares mula sa ilang tao. Nasa kanya na ngayon ang karamihan sa bangko at maraming bagay ang babaguhin dito. Nanirahan siya sa ibang bansa ng ilang sandali, ngunit ngayon ay bumalik siya upang kunin ang negosyo ng kanyang ama." Nagulat si Solange, ngunit hindi alam kung ano ang iisipin tungkol sa lahat ng ito. Medyo na out of place siya, parang nasasaksihan niya ang isang bagay na hindi niya maabot. Nagpatuloy ang sekretarya na nagsasalita pa tungkol sa kanya. "Wala akong gaanong alam tungkol sa kanya, maliban sa plano niyang bigyan ng bagong direksyon ng bangko. Siya ay isang ambisyosong tao
At alam kung ano ang gusto niya. Si Solange, nag-iisip pa rin, nakinig sa lahat ng hindi alam ang gagawin. At ngayon, ano ang mangyayari sa akin? Naisip niya. Hindi alam kung ang kanyang hinaharap sa bangko ay ligtas. Ngunit isang bagay ang tiyak niyang alam. Ang lalaking iyon, si Norberto, sa kanyang matalim na mga mata at malakas na presensya, ay nagparamdam sa kanya ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sinubukan ni Solange hanggat maaari na ipagpaliban ang kanyang pag-alis. Umaasa na makitang umalis si Norberto Marquez, ngunit hindi siya maaaring umupo sa waiting room magpakailanman. Tiyak na lalabas si Douglas Duran, ang kanyang amo, upang magpaalam sa gayong mahalagang bisita at alam niyang sapat na yon para maghiwa-hiwalay ang lahat sa paligid. Huminga siya ng malalim, nagpasalamat sa kanyang sekretarya na si Lita at pumunta sa kanyang opisina. Ngunit bago pa siya makahakbang, ay bumungad sa kanya ang mukha ni Norberto. Para bang isang pelikula ang bumungad sa isip ni Solange at naalala niya ang isang pakikipag-usap sa kanyang nakatatandang kapitbahay na nagsabi sa kanya tungkol sa una nilang pagkikita ni Pedro. Napakatingkad ng paglalarawan kaya nadama ni Solange na para siyang nabubuhay sa isang kwento ng pag-ibig at hindi nagtagal ay napag-isip-isip niya. Ano ang gagawin ko sa pag-ibig na ito? Nasaan siya at nasaan ako? Bakit hindi ako umibig sa isang mas simple, tulad ng isang delivery man o isang taxi driver? Dala ng magkahalong kaba at emosyon, nagmamadaling sabihin ni Solange sa tiyahin at Marcela ang lahat. Kinuha niya ang kanyang bag at halos lumipad sa pasilyo. Ngunit sa kanyang pagmamadali, natapilok siya sa gilid ng alpombra malapit sa pinto ng opisina. Ang pagbagsak ay hindi maiiwasan at siya ay nahulog sa lupa, halos matamaan ang isang tao na dumaan. Nang tumingala siya, ang huling mukha na inaasahan niyang makikita ay si Norbert na ngayon ay nakatayo sa harapan niya. Isang agarang init ang bumangon sa kanyang mukha at sa udyok hiniling niyang hindi siya makita. Ngunit bago pa siya makapagtago, yumuko si Norberto at tinulungan siyang bumangon, ngumiti ng malumanay. Ganito ba palagi mong ginagawa kapag umaalis ka sa trabaho? Ako ba ang maswerteng nakilala kita sa daan? Sabi niya na may nakakaakit ng ngiti. Si Solange sa isang ganap na estado ng pagkalito ay nakatayo doon habang ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa kanya ng hindi gustong bumitaw. Sorry, pwede mo ba akong bitawan? Tanong ni Solange. Naramdamang naging purple ang kamay niya. Natatawang sagot ni Norberto na may pagtataka. Siyempre pinisil-pisil ko ang kamay mo dahil baka masama ang pakiramdam mo. Ayokong mahulog ka ulit. Si Solange sa kabila ng kanyang pagnanais na paglaruan ang sitwasyon at magkaroon ng mas malikhaing dahilan, alam niyang wala siyang talento sa pagsisinungaling. Palagi siyang tapat at ngayon ay mas kinakabahan siya kaysa dati. Oh, I see. You're not a professional acrobat. Biro ni Norberto na muling natatawa. Ang kanyang kabaitan at pagkamapagpatawa ay nagsimulang matunaw ang tensyon na naramdaman ni Solange. Nahihiya rin siyang ngumiti kahit na ang bilis pa rin ng tibok ng puso niya. Pagkatapos ng munting insidente, nagpaalam si Norberto at nagsimulang maglakad sa bulwagan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bumalik siya sa opisina ni Douglas. Kinakabahan pa rin si Solange, kinuha ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ang kanyang tiyahin. Tita Sylvia, nakauwi na po ba kayo? Kailangan ko po ng payo. Urgent po. Si Marcela, na hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari, ay nagtanong. Ngunit anong nangyari, Solange? May humahabol ba sa iyo? Sumagot si Solange, nanginginig ang boses. Hindi iyon. May kakilakilabot na nangyari. At sa tono na nagpatahimik agad sa dalawang babae, nagsimulang magkwento si Solange. Nagkatinginan si Marcela at ang kanyang tiyahin. Hindi lubos na nagkakaintindihan, ngunit alam nilang may malalim na naaapektuhan si Solange. Malapit na ang gabi at pagkatapos ng ilang paghinto sa daan, sa wakas ay nakasakay na si Solange ng bus pa uwi. Ngunit bago pumasok sa apartment, huminto siya sa paborito niyang panaderya at bumili ng custard tarts. Ito ang kanyang paraan ng pagpapatahimik, ng paglimot ng kaunti tungkol sa ipo-ipo ng mga pag-iisip na nakapaligid sa kanya. Pagdating niya sa bahay, pumasok siya at sumigaw, "Nandito ba lahat?" Si Marcela at ang kanyang tiyahin, na lubhang mausisa, ay tumugon ng sabay-sabay, halos magkatugma, na gustong malaman kung ano ang nangyayari. "Anong nangyari, Solange? Ano ang nangyari?" Tanong ni Marcela, na bakas sa mukha ang pag-aalala. Ang matandang tiya, na balisa rin, ay nagkomento, "Okay na ba ang lahat? May humabol ba sa'yo?"
Ngunit si Solange na may seryosong tono at malayong tingin ay sinabi lamang, "Hindi, walang humahabol sa akin, ngunit may isang kakilakilabot na nangyari." At sa pamamagitan ng mga salitang ito, iniwan niya ang misteryo sa hangin na nagpaisip sa dalawang babae kung ano ang maaaring nangyari upang iwan si Solange na sobrang nanginginig. Si Solange ay ganap na nawala sa kanyang mga iniisip at alam ito ng kanyang tiyahin. Paano ito posible? Isip niya. Sinusubukang intindihin ang sakit na nararamdaman ni Solange. Pumikit siya at huminga ng malalim. "Na-in love ako," sabi ni Solange na may ningning sa lungkot sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit ipinagmamalaki niyang sa wakas ay napag-usapan ito. "Na-in love ako sa isang tao pero hindi dapat." Napatingin sa kanya ang tiyahin, gulat na gulat. "Pero sino siya? Anong nangyari?" "Tinatakot mo ako, Solange. Akala ko sa trabaho ang problema mo, hindi sa love life mo." Nataranta si Solange. "Hindi alam kung saan magsisimula. Marami akong problema, oo. Pero ito ang pinakamalaki sa lahat," she said, her voice breaking. "Na-in love ako sa taong hinding-hindi ko makakasama." Tumingin sa kanya ang tita na may pag-aalala. "Pero bakit hindi? Boss mo ba siya?" Tanong ng tiyahin, sinusubukang maunawaan. "No, he's not my boss. In fact, it's even worse. Siya ang bagong may-ari ng bangkong pinagtatrabahuan ko." Sandaling natahimik si Solange, tila naliligaw sa sariling pag-iisip. "I don't even know if he's married, but he's so handsome, so unattainable, and I can't fall in love with him." Bakit hindi ako mai-in love sa delivery man o security guard? Sa isang simple lang, pwede. Ang mga salita ni Solange ay lalong nagparamdam sa kanya ng pagkawala at hindi niya napigilan ang mga luha. Umiyak siya sa mga bisig ng kanyang tiya. Tila babagsak na ang lahat ng emosyong kanina pa niya pinipigilan. Nagkatinginan ng dalawang babae, hindi alam ang sasabihin. Ang tiyahin, bagamat nag-aalala, alam niya na si Solange ay nakararanas ng matinding sakit. Si Marcela, ang isa pang babae sa bahay, ay tahimik din, nag-iisip sa sarili niyang mga tanong. Si Tita Sylvia ang bumasag sa katahimikan. "Alam kong mukhang mahirap ito ngayon, ngunit malalampasan mo ito." Nakangiting sabi niya. "Who knows, you might go out there, meet someone new, even online. Maraming dating sites. I'm sure makakahanap ka ng mabait." Gayunman, naramdaman ni Solange na may mali. "Ayoko ng mabait. Gusto ko siya." Sagot niya na may tono ng desperasyon sa boses. Malungkot na tumingin sa kanya ang kanyang tiyahin. Hindi niya alam kung ano pa ang masasabi niya para maibsan ang kanyang sakit. Sa sandaling iyon, ang kapitbahay ay pumasok sa usapan at may sinabi na ikinabigla ni Solange. "Huwag kang magmadali, Solange. Hindi naman natin masasabing wala kang pagkakataon sa kanya, di ba? Kailangan mo lang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari." Tumingin si Solange sa kanyang katabi na may nalilitong tingin. Hindi alam kung ano ang iisipin. "Sa tingin mo, may chance ba ako?" she asked, nanginginig ang boses. Kumpiyansa nang umiti ang kapitbahay. "Naniniwala ako sa iyo. Huwag magmadali. Huwag magmadaling magdesisyon." With that, tumayo siya at nagpaalam. "Good night, girls. Magpapahinga na ako, pagod na ako." And with that, umalis na siya. Nakatayo roon si Solange, iniisip ang sinabi nito, ngunit hindi pa rin siya sigurado sa anuman. Ang tiyahin, na sinusubukang magbigay ng kaunting liwanag sa sandaling ito, ay nagtanong, "Bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol sa paglalakbay sa manggagamot sa Celia?" "Tiyak na kawili-wili iyon?" Si Solange, na halatang pagod, ay sumagot na may mahinang ngiti. "Napakaganda. Tumaas ako ng hanggang 3 kilo. Sa tingin ko, babalik ako doon sa loob ng 2 buwan." Ang tiyahin ay nasasabik sa sagot. Ngunit, sa lalong madaling panahon na pagtanto na si Solange ay hindi nagugutom. "You need to eat, girl. Ang payat mo naman." Nagprotesta ang tiyahin, ngunit pagod na si Solange para pag-usapan ang pagkain. Kinaumagahan, pumasok si Solange sa trabaho, ngunit halatang wala sa sarili. Paano siya makakapag-focus sa trabaho kung nasa ibang lugar ang kanyang puso? Buong hapong iniisip ni Tita Sylvia kung paano niya maagaw ang atensyon ni Solange sa kanyang hilig na tila imposibleng labanan. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit determinado siyang tulungan ang kanyang pamangkin na malampasan ito, kahit na ito ay sa ibang paraan kaysa inaasahan ni Solange. Si Solange, na medyo masikip ang kanyang puso, ay naalala ang mga panahong umibig siya at naisip kung paano
Kung minsan, ang pag-ibig ay maaring makalimot sa lahat ng bagay sa ating paligid. Alam niyang kapag ang isang tao ay umibig, tila hindi gumagana ng maayos ang kanilang isipan na para bang nagiging malabo ang lahat sa paligid. Naisip niya ang kanyang ina na dumaan din dito. Ito ba ang nangyayari sa lahat? Nagtataka si Solange, ngunit pagkatapos ay sinubukang itulak ang mga kaisipang iyon palayo. Pagkatapos ng mabilisang tanghalian, kumuha siya ng 2 cake at bumaba sa bahay ng kanyang kapitbahay. Pinindot niya ang doorbell, ngunit walang sumasagot. Naisip niya na baka masama pa rin ang loob sa kanya ng kapitbahay dahil sa mahirap na usapan nila. Ito ay isang kahihiyan, naisip niya, na ang mabubuting tao ay nakakaramdam ng ganito dahil sa isang bagay na hindi nila ginawa. Sa kanyang isip na puno ng pagdududa, umuwi si Solange. Ang araw ng trabaho ay kalmado, nang walang anumang malalaking sorpresa. Natapos niya ang isang ulat ngunit ang kanyang iniisip ay nakatuon kay Norberto. Bukas at makalawa ay mga libreng araw. Who knows? Baka madistract ko ang sarili ko at makapag-relax ng kaunti, naisip niya. Sinusubukang aliwin ang sarili. Ngunit nang isasantabi na niya ang pag-iisip, tumunog ang telepono. Tumingin siya sa screen at nakita ang pangalan ni Marcela. Mabilis lang yon, naisip ni Solange. Medyo nagulat at nakonsensya sa huling pakikipag-usap niya sa kanyang kapitbahay. Sinagot niya ang telepono. Lumambot ang boses habang sinasabi, "Hi Marcela, may nangyari ba?" "Hindi, honey. Gusto ko lang sanang hilingin sa'yo na pumunta dito pagkatapos ng trabaho kung maaari," sabi ni Marcela. Si Solange na curious ay sumagot, "Siyempre, gagawin ko. Pero hindi ka naman galit sa akin, di ba?" Huminto muna si Marcela. Bago nagsalita, "Hindi naman mahal. Kinabahan lang ako kahapon, pasensya na. Hindi ko sinasadyang masaktan ka." Napangiti ng maluwag si Solange. "Alam ko okay lang. Umalis ako kasi kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Pero hindi dahil sa'yo." Marcela, in a softer voice, said, "I'm glad to hear that. I didn't want to hurt you in any way." Nagpaalam sila at nang ibaba ni Solange ang telepono, mas naging kalmado ang kanyang pakiramdam. Nang maglaon, namili si Solange at, sa pag-uwi, iniwan ang mga bag sa kusina at nagpalit ng damit. Saka lang siya nakalapit sa bahay ni Marcela. Hindi ko inaasahan na magiging ganon kaimportanteng pagbisita ito, kaya medyo natagalan. Binuksan ni Marcela ang pinto pagkadating niya, na para bang kanina pa siya naghihintay. Paumanhin sa pagkaantala, "Kailangan kong bumili ng ilang mga pamilihan," sabi ni Solange na pumasok. Ngumiti si Marcela at inanyayahan siya sa sala kung saan nakahanda na ang mga tasa ng tsaa, isang coffee maker at isang kahon ng tsokolate. Nagulat si Solange, napansin ang mga matatamis. "Hindi pa kita nakitang may matatamis sa paligid." "Puna, Nia," at nakangiting sumagot si Marcela. "Karapat-dapat kang tratuhin ang iyong sarili, mahal." Umupo si Solange at pinagmasdan ang kanyang katabi na tila may mahalagang sasabihin, ngunit hindi nagmamadaling sabihin ito. Saglit, tila payapa ang kapaligiran, ngunit sa wakas ay bumangon si Marcela at pumunta sa aparador, kumuha ng isang folder. Nang buksan niya ito, napansin ni Solange na iba ang mga papel sa loob. Mayroon itong mga hologram at iba pang detalye na nagpapahalaga sa kanila. Maingat na sinimulan ni Marcela ang pagbuklat ng mga dokumento bago tumingin kay Solange at nagtanong, "Naalala mo ba si Pedro?" Nagulat si Solange. Siyempre, naalala niya siya. Si Pedro ay naging mahalagang bahagi ng kwento ni Marcela at alam niyang may higit pa doon. "Siyempre naaalala ko," sagot ni Solange. "Ang mga kwentong tulad nito ay nananatili sa ating mga alaala sa mahabang panahon." Napangiti si Marcela na may pag-iisip at sinabi, "Si Pedro ay hindi isang madaling tao. Siya ay nasa kulungan para sa isang dahilan, ngunit hindi ko na iisa-isahin ngayon. Ang mahalaga ay may iniwan siya sa akin, isang bagay na ako lang ang nakakaalam. Isang bagay na ibinigay niya sa akin dahil mahal din niya ako." Nanatiling tahimik si Solange, sinusubukang intindihin ang gustong sabihin ni Marcela, ngunit alam niyang malayo pa ang pag-uusap na ito. Nakinig ng mabuti si Solange habang nagsasalita si Marcela, nang hindi lubos na nauunawaan ang dahilan sa likod ng pag-uusap na iyon. Ang matandang babae ay palaging sumusuporta sa kanya, sa salita at sa pananalapi. Ngunit ang kanyang sinasabi sa kanya ay tila hindi inaasahan. Bakit sinasabi sa akin ni Marcela ang lahat ng ito? Kung gusto lang niyang makipag-usap, maaari siyang maging mas direkta,
Isip ni Solange, ngunit nanatiling tahimik nang hindi gumagambala. Ipinagpatuloy ni Marcela ang pagkukwento na may kalmadong tono na parang may ibinubunyag na importante, bagay na matagal na niyang itinatago. Hindi ako nabuhay sa karangyaan, sabi ng kapitbahay. Lahat ng kaya ko, inipon ko. I was never one to deny myself anything, but I also didn't buy what I don't need. And when Pedro died, it turned out that he left me an inheritance, something official. It's not just money. Nagulat si Solange sa pag-amin ng matandang babae. Palagi niyang nakikita siya bilang isang simpleng babae na walang pakialam sa kayamanan, ngunit ngayon ay natuklasan niya na si Marcela ay may malaking halagang naipon sa kanyang bank account. Pero, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Solange. Ngumiti si Marcela nang hindi nagmamadali at sinabing, dahil ang pera na iyan ay walang kabuluhan sa akin. Nang mamatay si Pedro, nag-iwan siya ng malaking halaga. Gumawa siya ng sarili niyang negosyo pagkatapos umalis sa kulungan at naging maayos ang lahat. Alam ko iyon, ngunit hindi ako kailanman interesado sa mga detalye. Ang gusto ko ay tulungan niya ako at ginawa niya iyon. Pero ngayon, ang iniwan niya sa akin ay wala ng halaga sa akin. O si Solange na may dilat na mga mata ay nakinig ng mabuti, hindi pa rin lubos na maunawaan ang nangyayari. Patuloy ni Marcela. Ang iniwan niya sa akin ay hindi nakapakipakinabang sa akin. Gusto kong ibigay ang perang ito sa taong talagang nangangailangan nito. Halos mahulog sa kinauupuan si Solange sa gulat, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. No, I can't accept it. Una, I can't argue about it. Pangalawa, I don't even know what you're giving up. And thirdly, I don't understand the reason. Si Marcela, na may matahimik ng ngiti, ay isiniwalat ang tunay na dahilan. Gusto kong ibigay ito sa iyo, Solange, kapalit ng isang pabor, sabi niya. Si Solange, na nalilito pa rin, ay nag-isip, anong uri ng pabor ang magagawa ko? Isang simpleng empleyado ng bangko para sa babaeng ito na tila napakahiwaga? Tila naghihintay ng sagot si Marcela, ngunit hindi alam ni Solange ang isasagot. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ng mas malinaw. Kapag namatay ako, aalagaan mo ako, aalagaan mo ang apartment na ito, at gayon din ang lahat ng nasa bank account ko. Mayroon akong 2 mahalagang painting. Walang nakakaalam, ngunit napakahalaga ng mga ito. At ikaw, Solange, ay itago ang lahat ng ito. Hindi nakaimik si Solange. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Palagi niyang iniisip na si Marcela ay isang simpleng babae, walang gaanong pag-aari. Ngunit ngayon ay natuklasan niya ang isang lihim na magpapabago sa lahat. Ang ipinapanukala ni Marcela ay isang palitan. Ngunit ano ang gagawin ni Solange dito? Ang mana ang mga kwadro na gawa ang apartment. Napakaraming kailangang iproseso ng sabay-sabay. Nag-aalinlangan ang hangin. At alam ni Solange na ang desisyon na ginawa niya ngayon ay magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Sinisikap pa rin niyang unawain kung bakit labis na nagtiwala sa kanya si Marcela, isang ordinaryong tao na walang malaking yaman o kapangyarihan. Ano ang gagawin niya sa lahat ng iyon? Tumingin si Solange kay Marcela na nakangiti na may nakakatakot na tingin at nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Talaga bang tititigan mo ako? Tanong ng matandang babae, ngunit sa mahinahong boses parang nagbibiro. Nag-alinlangan si Solange na hindi alam kung ano ang sasabihin, ngunit mabilis na idinagdag ni Marcela. Oo, iingatan mo ang apartment. Kung hindi, mapupunta ito sa estado at hindi ko gusto iyon. Binili ko ang apartment na ito sa aking pagsisikap, sa aking pera, at ayaw kong ibigay ito sa isang estranghero. Kaya, pipirma ka ba sa kontrata o hindi? Natahimik si Solange. Hindi, pa rin makapaniwala sa nangyayari. Inabot sa kanya ni Marcela ang isang kontrata na para bang ito ang pinakasimpleng bagay sa mundo. Ngunit, bago pumirma, tiningnan siya ni Solange at sinabing, ayoko nang pumirma nang hindi naiintindihan ang lahat. Ngumiti lang si Marcela at sumagot, syempre, mahinahon mong basahin. Maingat na binasa ni Solange ang kontrata. Parang walang kakaiba, ilang simpleng gawain lang. Paglilinis minsan sa isang linggo, pamimili, pagluluto, at paglalaba. Sa prinsipyo, ginawa na niya ang lahat ng ito para kay Marcela nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Ngunit sa pagtatapos ng kontrata, ang nakatawag ng pansin sa kanya ay ang nakasulat. Kapag namatay si Marcela Colombo, pananatilihin ni Solange ang 2-bedroom apartment at lahat ng asset na pagmamay-ari ni Marcela.
Hindi makapaniwala si Solange sa kanyang nabasa. Si Marcela ay walang malapit na kamag-anak at sa makatuwid nais niyang manatili ang kanyang mga ari-arian sa isang taong talagang tumulong sa kanya at hindi para sa pera, ngunit para sa pagkakaibigan. Pumirma si Solange, bagamat gulat pa rin siya. Magandang babae, sabi ni Marcela na may mapagmahal ng ngiti. Ngunit biglang binago ng matandang babae ang usapan at natagpuan ni Solange ang kanyang sarili sa isang bagong tanong. At Norberto Marquez, gusto mo pa bang mapalapit sa kanya? Medyo nawala si Solange. Oo nga pala, wala namang nagbago, pero bakit mo naman naitanong yan? Sagot niya na pilit pa ring iniintindi ang nangyayari. Si Marcela, na may misteryosong ngiti, ay nagsimulang magkwento patungkol kay Norberto. Marami kang hindi alam tungkol sa kanya, di ba? Siya ay 34 taong gulang, ipinanganak noong 1988. Ang kanyang ama ay isang sundalo at ang kanyang ina ay isang art historian. Noong bata pa siya, dinala siya ng kanyang ina sa ibang bansa kung saan siya nagtapos ng may karangalan. Pagkamatay ng kanyang ama, ang kanyang ina ay nagpakasal sa isang mayaman at si Norberto ay nagmana ng kayamanan. Si Solange ay nakinig ng mabuti sa lahat nang hindi nauunawaan kung ano ang kinalaman nito sa kanya, ngunit hindi tumigil si Marcela. Ginamit niya ang manang ito upang mamuhunan sa negosyo sa ibang bansa at pagkatapos ng maraming tagumpay ay bumalik sa kanyang bayan. Isa pa, may-ari siya ng ibang negosyo, hindi lang ang bangko. Nagulat si Solange sa napakaraming impormasyon. Pero paano mo nalaman ang lahat ng ito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Napangiti muli si Marcela kasama ang misteryosong hanging iyon. Ang internet, honey, at ilang lumang koneksyon. Hindi alam ni Solange ang sasabihin. Nabigla ako. Sinusubukan kong iproseso ang lahat ng narinig ko. Pagkatapos ay kumuha pa si Marcela ng mga papel sa isang folder at ibinigay kay Solange na hindi na alam kung ano ang iisipin. Basahin mo kung gusto mo, sabi ni Marcela na may malambing na tono. Si Solange, hindi pa rin alam kung ano ang gagawin. Kinuha ang mga papeles. Nang buksan niya ang mga ito, hindi siya nakaimik. Ito ay isang dokumento ng donasyon na may selyo ng estado. Ibinibigay sa kanya ni Marcela ang 30% ng mga bahagi sa isang negosyong mas malaki kaysa sa naiisip niya. Ngayon, pag-aari mo ang bahagi ng kanyang negosyo, sabi ni Marcela na may kontentong ngiti. Hindi alam ni Solange kung paano magre-react. Siya ay nalulunod sa impormasyong hindi niya maproseso. Siya, isang simpleng empleyado sa bangko, ngayon ay may mahalagang bahagi ng isang negosyo na hindi niya alam na umiiral. Paano ito naging posible? At ano nga ba ang gusto ni Marcela sa kanya? Ang hinaharap ay nagiging mas komplikado kaysa sa kanyang naiisip. At ang mga desisyon na ginawa niya mula sa sandaling iyon ay maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Itinuro ni Marcela ang papel at napaawang ang bibig ni Solange. Ito ay sa iyo sa pamamagitan ng karapatan ng donasyon, paliwanag ni Marcela na may kalmadong ngiti. Napatingin si Solange sa papel na may halong pagkalito at pagtataka. Ano ang ibig mong sabihin? Nagmamay-ari na siya ngayon ng bahagi ng isa sa pinakamahalagang negosyo sa lungsod. Nagsimulang magkwento si Marcela. Noon, ang kumpanya ay wala, ngunit ang aking mahal na Pedro, na napakatalino, ay bumili ng mga share sa kumpanyang ito kung sakali. At ngayon, ikaw ang may-ari nitong mga bahagi, ani Marcela na may kinang sa kanyang mga mata. After he passed away, I didn't change anything. I just opened a bank account where I receives dividends from this company. And now this account and the shares are yours. Hindi makapaniwala si Solange sa kanyang narinig. Nakilala na niya ang kanyang kapitbahay bilang isang simpleng ginang, ngunit hindi niya akalain na siya ay isang nakatagong milyonaryo. Hindi ko maintindihan, ungol ni Solange na gulat pa rin. Bakit kailangan ko ang lahat ng kayamanan na ito? Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa sobrang pera. Tumingin sa kanya si Marcela na may nakakaunawang tingin. Pera mo na ngayon, Solange. Hindi ko ito dadalhin sa kabilang buhay. Buong buhay mo pa ang hihintayin mo at maaari mo ring gamitin ito ng matalino. Ngumiti si Marcela na may kislap sa kanyang mga mata. Pero teka, marami pa. Nalaman ko mula sa hindi opisyal na mga mapagkukunan na ang isa pang 25% ng kumpanya ay pag-aari ni Norberto Marquez. Kung sasama ka sa kanya, magkakaroon ka ng mayorya na stake. Hindi na maproseso ni Solange ang mga salita. Wala akong naiintindihan.
sabi niya, halos maluha-luha. This all seems so unbelievable. I've always been so simple. I don't even know where to start. Tiningnan siya ni Marcela ng masuyo. It's normal to feel this way at first. It will seem strange, but you'll see. Soon it will make sense. Your life will suddenly change. Gulat na gulat pa rin si Solange. Iniisip si Tita Sylvia at kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Naisip niya, hindi pa rin nakaimik. Ako ay ganap na natigilan. Si Marcela, na napansin ang pagkalito ni Solange, ay nagpatuloy sa paggabay sa kanya. Una, kailangan mong umalis sa trabahong iyon. Kung saan hindi ka pinapahalagahan ng amo, hindi ka karapat-dapat dito. Pagkatapos pumunta kay Norberto Marquez, ipakita sa kanya ang deed of shares at tingnan kung ano ang sinasabi niya. Huwag kang pumayag na magbenta ng anumang shares. Sila ang iyong ligtas na kinabukasan. Natigilan si Solange, sinusubukang i-absorb ang lahat. Pero bakit naman siya magkaka-interes sa akin? Medyo naghihinala niyang tanong. Ngumiti si Marcela at sumagot. Siya ay isang makapangyarihang lalaki, ngunit siya rin ay walang asawa. At sa pagkakaalam ko, siya ay labis na hinahanap ng mga kababaihan dahil siya ay mayaman at may pangako. Ngunit huwag mag-alala, nasa iyo ang lahat ng kailangan niya, katalinuhan, kagandahan, at isang malaking pagkakataon upang baguhin ang kanyang buhay. Si Solange, nagulat pa rin, halos hindi alam kung paano mag-react. Ang ideya na iwanan ang kanyang simpleng buhay at pumasok sa isang mundo ng kayamanan at kapangyarihan ay tila isang bagay mula sa isang fairy tale. Ngunit naroon si Marcela na may hawak na plano na nagpapakita sa kanya ng isang landas na hindi niya naisip. Maaaring hindi ka naniniwala ngayon, ngunit ang iyong buhay ay ganap na naiiba sa maikling panahon, sabi ni Marcela, may kumpiyansa. Naiisip lamang ni Solange kung gaano katotoo ang lahat ng ito, ngunit isang bagay ang tiyak. Ang kanyang buhay ay malapit ng magbago magpakailanman at kailangan niyang magpasya kung ano ang gagawin sa mga pagkakataong nagbubukas sa kanyang harapan. Tumingin si Solange sa salamin at biglang napagtanto na kailangan niya ng pagbabago. Si Marcela, na may seryosong tingin ay nagsabi, ngayong may pera ka na, oras na para alagaan ang iyong sarili. Kailangan mo ng mga bagong damit, magandang gupit at pakiusap, walang bun na nakatali sa likod ng iyong ulo. Medyo nahiya si Solang pero alam niyang tama si Marcela. Siya ay palaging simple at maingat, ngunit ngayon ang lahat ay nagbabago. Tama ka, I need a makeover, sagot niya na may nahihiyang ngiti. Pagkatapos ay iminungkahi ni Marcela, mag-aral ka ng kaunti at pagkatapos ay samahan mo kaming maghapunan. Maghahanda ako ng mabilis. Huwag mong sabihing hindi, pakiusap, magiging mahusay kang kasama. Halos aalis na si Solange nang bumaling siya kay Marcela at nang may taimtim na tingin, ay nagtanong, pwede ba kitang yakapin? Napangiti si Marcela, niyakap si Solange at na may sinakal na boses ay nagsabi, siyempre mahal. Alam mo, isang araw pinakiusapan ako ni Pedro na mag-ampon ng bata, pero sabi ko hindi, dahil ayaw kong magpalaki ng anak ng iba. Pero sa sandaling, iyon sinabi niya sa akin, siguro balang araw ay makakatagpo ka ng taong mamahalin mo ng totoo at gustong magpasaya sa iyo. Ngayon nakikita ko na mayroon kang pagkakataong iyon at susuportahan kita from the bottom of my heart para magkaroon ng happy ending ang love story mo, iba sa akin. Si Solange, na naantig sa mga salita ni Marcela, ay sumagot, susubukan ko, gagawin ko ang aking makakaya. Pag-uwi, nadatnan ni Solange ang kanyang tiyahin na si Sylvia na nanonood ng TV. Nang makita siya ni Sylvia na may hawak na mga papel, nag-aalala siyang nagtanong, bakit ang tagal mo? Anong nangyari? Sumagot si Solange na may nerbiyos na ngiti. Kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat, pero tingnan mo muna kung ano ang ibinigay sa akin ni Marcela. Ipinakita niya sa kanyang tiyahin ang mga banal na kasulatan at ang mga regalong natanggap niya. Nang makita ni Sylvia ang halaga sa bank account, laking gulat niya. Maraming pera yan, Solange. Hindi natin ito matatanggap. Sinubukan ni Solange na magpaliwanag. Nagulat din ako, pero ang sabi ng lola ay ayaw niyang mapunta ang pera sa estado. Gusto niyang magkaroon ako ng ganitong pagkakataon. Si Sylvia, na may nag-aalalang tingin, ay bumulong-bulong. Pero wala ba siyang kamag-anak, Solange? Hindi ka ba ulila? Nakaramdam ng kakaibang sensasyon si Solange na malapit nang magbago ang kanilang buhay.
Naisip mo na ba kung ano ang gagawin natin sa lahat ng ito? Tanong ni Sylvia na may halong pag-aalala at pag-asa. Si Solange, na sinusubukan pa ring tunawin ang lahat, ay sumagot. Hindi ko alam, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang buhay ay iba na ngayon. Marahil, ang unang bagay ay pumunta sa dagat tulad ng sinabi ng manggagamot. Tama siya, nagbabago ang lahat gaya ng hula niya. Tiningnan ni Sylvia ang mga banal na kasulatan at sinabing, kailangang panatilihing mabuti ang mga papel na ito at pansamantala mamuhay tayo sa kasalukuyan. Si Solange, na may ngiti ay sumigaw mula sa kusina. Inimbitahan ko si Lola na maghapunan sa amin. May regalo din siya sa'yo. Si Sylvia, bumuntong hininga, ngumiti at sinabi, siya ay talagang puno ng mga sorpresa. Sa takdang oras, maagang dumating si Marcela at hindi nagtagal ay nasa kusina na ang tatlong babae. Nag-uusap habang si Solange ay natapos na sa paghahanda ng pagkain. Ang kusina ay maliit ngunit maligayang pagdating at mabilis na lumipat si Solange mula sa isang tabi patungo sa isa, inihahanda ang mesa. Bigla siyang huminto at sinabing, may ideya ako. Paano kung bumili tayo ng bahay at tumira ang lahat? Ano sa tingin mo, tita? Tumingin sa kanya si Sylvia na gulat at sumagot, baliw ka. Saan tayo kukuha ng pera para diyan? Gayunman, naalala ni Solange na sapat na siya ngayon. Si Marcela na tumatawa ay nagsabi, nagustuhan ko ang ideya. Ngunit huwag mag-alala, huwag muna tayong magmadali sa pagbili ng bahay. Naging mas masigla ang usapan, ngunit alam ng tatlo na may malaking mangyayari. Ang kanilang buhay ay malapit ng magbago nang hindi na mababawi. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Solange na, marahil, handa na siyang samantalahin ang bagong pagkakataon na iniaalok sa kanya ng buhay. Iba ang ideya ni Marcela at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Solange na magbigay ng kanyang opinyon. Tumingin siya sa kanyang tiyahin at sinabi, mayroon akong sorpresa para sa iyo, Sylvia. Dumukot siya sa bulsa niya at may kinuhang papel. This one is for you from me. Kailangan mo talaga ng sariwang hangin, ngunit hindi lamang para sa 2 linggo sa isang taon. Paano ang tungkol sa pamumuhay sa lahat ng oras sa tabi ng dagat? Ito ay hindi isang paraiso na isla, ngunit ito ay isang napaka-espesyal na lugar. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Si Sylvia, na curious, kinuha ang papel at nagsimulang magbasa. Pero habang binabasa ko, lalo akong naguluhan. Marcela, ano ito? Wala akong naintindihan. Ngumiti si Marcela at nagpaliwanag. Mayroon ka na ngayong bahay sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat na may 2 palapag at 140 metro kwadrado. Isang medyo malaking bahay, sasabihin ko. Binili ito ni Pedro para sa akin para sa aking kaarawan at nagtagal kami doon. Ito ay isang tahimik, nakabukod na lugar, perpekto para sa pagre-relax. Si Solange, na nagulat sa balita, ay nagtanong, ano ang tungkol sa akin? Ano ang mangyayari sa akin? Mahinahong tumugon si Marcela, maaari kang mamuhay dito nang hindi nag-aalala tungkol sa amin. Hindi ka namin guguluhin. At kahit kailan mo gusto, maaari kang bumisita sa amin at magpahinga. Ikaw naman, honey, don't worry. Ayos lang kami. Kaya natin mag-isa. Kung tutuusin, bata ka pa, wala pang 50. Samantalang ako, sa edad na mahigit 70, pakiramdam ko ay nasa prime of life pa rin ako. Tumingin si Solange kay Marcela na medyo nataranta sa desisyon. Ngunit si Tia Sylvia, na nakangiti, ay nagsabi, mas pinapahalagahan ko ang iyong kaligayahan, Solange. Kung may nangyaring masama, tatawagan ka namin, okay? Tumango si Marcela at nagpatuloy ang hapunan sa katahimikan. Ang mga salitang nakabitin sa hangin at ang buhay ni na Solange at Tita Sylvia ay malapit ng magbago ng husto, mas mabilis kaysa sa kanilang naiisip. Noong Lunes ng umaga, pumasok si Solange sa trabaho at, pagdating, sinulat ang kanyang liham ng pagbibitiw. Sinubukan ni Douglas Duran na kumbinsihin si Solange na pag-isipang muli ang kanyang desisyon, ngunit matatag siya sa kanyang pinili. Kailangan ko ng pagbabago sa buhay, sabi niya, at walang paraan upang baguhin ang kanyang isip. Ngayon nagkaroon siya ng panahon para alagaan ang sarili nang hindi nagmamadaling makita si Norberto. Ito ay isang mahalagang sandali at nais niyang paghandaan ito ng mahinahon. Samantala, pinag-usapan naman ni na Marcela at Tita Sylvia kung ano ang magiging hitsura ng paglipat sa kanilang bagong tahanan. Nagplano sila kung ano ang kanilang dadalhin at kung ano ang maaari nilang bilhin pagdating nila.
I'm not one to spend a lot of money, sabi ni Sylvia. But what I really need to take is the essentials. The rest mabibili ko doon. Sinikap siya ni Marcela na tiyakin, kukunin lang namin ang kailangan namin. Maaari naming i-order ang natitira sa pamamagitan ng koreo mamaya. Don't worry, tita. Iiwan lang natin ang mga bagay na walang halaga. Sumang-ayon si Solange, iniisip na oras na para magbago at mag-iwan ng ilang bagay. Ang tiyahin na dumanas ng mahihirap na panahon noong nakaraang taon nang siya ay masuri na may malubhang karamdaman, ngayon ay nadama na para siyang nabigyan ng bagong pagkakataong mabuhay. Nasanay ka na ba dito? Tanong niya kay Solange. Sa lahat ng pagbabagong ito, sa ideya na magsimulang muli, tumingin si Solange sa kanyang tiyahin na tila payapa sa sarili at nakangiting sumagot. Sa tingin ko ay masasanay na ako, tiya. At higit pa riyan, handa na ako para sa bagong yugtong ito. Napagkasunduan nila na kinabukasan Miyerkules, bibisitahin nila ang matandang Celia para pasalamatan siya sa lahat. Bumili tayo ng pagkain, matamis at maghanda para sa bagong buhay na ito. Napakabilis ng lahat, pero gagawin namin ang lahat ng mahinahon, sabi ni Sylvia. Ang mga tiket para sa paglalakbay ay naka-schedule para sa Biyernes. At ang tatlo ay naghahanda para sa bagong paglalakbay na ito na ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sumakay si Solange ng taxi at pumunta sa supermarket, nagpa siyang bumili ng pagkain. Pinuno niya ang cart ng tatlong malalaking bag ng matamis at iba pang pagkain, ngunit hindi tumigil doon. Habang dumadaan sa isang sikat na confectionery shop, pumasok siya at bumili ng hindi bababa sa 5 kilo ng sari-saring tsokolate, 10 chocolate bar at isang maliit na chocolate cake. Pag-uwi niya at ibinigay ang lahat kay Tita Marcela, nagulat siya at medyo nag-alala. Ito dapat ang buong sweldo mo, bulalas ni Marcela. Ngumiti si Solange at sumagot, huwag kang mag-alala, mayroon akong pera at alam ko kung ano ang gagawin dito. Gusto kong magbukas ng boarding house para sa mga hayop, hindi para sa mga matatanda, ngunit para sa mga taong walang mapupuntahan. Parang ang tamang gawin, hindi ba? Si Marcela, na may ngiti sa labi ay nagsabi, napakagaling mo, Solange. Siyempre sinusuportahan ko ito. Sigurado akong susuportahan din ito ni Marcela. Pagkatapos ng isang abalang araw, dumating sila sa bahay ni Celia, ngunit sarado ang pinto. Si Solange, na may kakaibang tingin, ay nagtungo sa mga kapitbahay kung ano ang nangyari. Kinuha siya ng anak niya kahapon, sabi ng isa sa mga kapitbahay. Umalis siya at umalis sa bahay sa ilalim ng aming responsibilidad. Hindi ko alam kung nasaan siya, ngunit hiniling niya sa akin na bantayan ang bahay. Si Solange, medyo nabigo, ay nagtanong tungkol sa pamilya ni Celia. Sumagot ang kapitbahay, oo, mayroon siyang mga apo, 3 sa kabuuan. Si Solange, na nag-aalala tungkol sa sitwasyon, ay tumakbo sa kotse, kumuha ng isang bag ng mga sweets at ilang iba pang mga goodies at ibinigay ito sa kanyang kapitbahay. Eto, ibigay mo ito kay Mrs. Celia, she deserves it. Isa siyang ginintuang tao, ani Solange. Ang kapitbahay na nagpasalamat sa kanya ay tumanggi noong una. Hindi mo ito matatanggap, sobrang mahal ng pagkain. Ngunit iginiit ni Solange na nagsasabing, huwag kang makipagtalo, tanggapin mo ito. Ito ay mula sa aking puso. Habang papalapit ang paglalakbay sa Coastal City, naramdaman ni Solange ang bigat ng paalam. Ang tiyahin ay nangangailangan ng isang lugar kung saan siya ay makalanghap ng hangin sa dagat, habang siya mismo ay kailangang harapin ang kanyang sariling mga gawain. Ilang oras silang nakaupo sa kusina, nagtatawanan at nag-uusap, hanggang sa hating gabi, hanggang 3:00 ng umaga. Nagustuhan ni Marcela ang ideya ng pagbubukas ni Solange ng isang guest house. Hindi mo naman ginamit sa wala ang perang iyon. Alam mo ba, napaka-generous mong tao. Kahit sino pa ang gumastos nito sa sarili mo, pero iba ang iniisip mo. At iyon ang mahalaga, nakangiting sabi ni Marcela. Si Solange, na naantig sa sinabi ng kanyang tiya, ay sumagot, siyempre bibisitahin ko ang matandang babae. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Kinabukasan, pumunta sina Solange at Marcela sa istasyon ng tren. Nagpaalam si Solange sa 2 taong pinakamamahal niya at nangakong babalik kaagad kapag naayos na niya ang kanyang mga usapin. Ang paalam ay puno ng yakap at ilang luha, ngunit alam ni Solange na tama ang kanyang ginagawa. Pag-uwi niya, mabigat ang kapaligiran, malakas ang kalungkutan. Naisip ni Solange na tawagan ang kanyang kaibigang si Luisa, ngunit nang sagutin niya ang telepono,
Isang kakaibang boses ang nagsabi, "Hi, sino ka?" Nagulat si Solange, sumagot, "Kaibigan ako ni Luisa, sabay kaming nag-aral." Sumagot ang lalaki na may seryosong tono, "Ako ang asawa niya. Nasa maternity ward si Luisa. Hindi siya makapagsalita ngayon." Si Solange, hindi alam kung ano ang iisipin, ay nalito at medyo nalungkot. Bakit hindi niya ako tinawagan? Anong nangyayari? Sinubukan siyang pakalmahin ng lalaki sa telepono, ngunit naramdaman ni Solange na malayo siya, lalong nag-iisa. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya siyang lumabas para makapagpahinga. Kung ako ay mag-isa, hindi bababa sa ito ay may masarap na bagay, naisip niya. Pumunta siya sa isang pizzeria na malapit sa bahay at nag-order ng ham at mushroom pizza at isa pang may 4 na keso. Upang sumama rito, bumili siya ng 2 bote ng light beer, isang bagay na bihira niyang gawin. Ngunit alam niyang kailangan ng gabing iyon ang isang espesyal na bagay. Nang pauwi na siya, napansin niya ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa harap ng kanyang garahe. Sino ang mga bisitang ito? Naisip niya. Nagtataka, ngunit hindi nagtagal ay nagambala ng isa pang pag-iisip. Mga anak ba sila ng tiyahin ko? Hindi sila gaanong nakikipag-usap sa kanilang mga kapitbahay, pagmuni-muni niya. Pagkatapos, habang papalapit siya sa pasukan ng kanyang bahay, may narinig siyang ingay sa likuran niya. Nang lumingon siya, halos mabitawan niya ang bag ng beer. Nakatayo si Norberto Marquez, nakangiti. Tumayo si Solange, hindi alam kung ano ang iisipin. Nasa harap niya si Norberto Marquez, ang huling lalaking inaakala niyang makikita niya doon. Lumilipad ang isip niya at napansin niya na may kaunting discomfort ang suot niya. Isang sirasirang t-shirt at lumang maong. Hindi man lang handang tanggapin siya, naisip niya. Anong bangungot, bulong niya sa isip. Ngunit sa kanyang pagtataka, si Norberto ay tila walang pakialam sa kanyang hitsura. Ngumiti siya na parang walang kakaiba at sinabi sa mahinahong tono, "Hi, I came here by car, of course I wanted to talk to you." Si Solange, nalilito, kumurap ng ilang beses at tumingin sa kanya ng hindi maintindihan. Norberto continued with a confidence she didn't expect. "You might be wondering what I'm doing here. Well, the thing is, I went to the bank and I heard you told me about something. Siguro hindi mo alam, but that bank is mine now. And I don't want to lose valuable employees like you. So I got your address from the human resources people and decided to come here about inviting to me for how?" Si Solange, na sinusubukang iproseso ang lahat ng kanyang sinasabi, ay nakaramdam ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Makikita ba niya ang beer sa aking bag at iisipin niya na ako ay isang alcoholic? Kinakabahan niyang naisip. Sa kabila ng gulo sa kanyang bahay, nagpasya si Solange na maging mabait at sinabing, "Well, okay, let's go get some coffee then." Ayaw niyang magmukhang bastos, kahit na tumitibok ang puso niya. Si Eugenio ay tila nakaka-relax at komportable, habang gusto lang niyang maunawaan kung ano ang ginagawa niya doon. Ngunit nang kunin ni Solange ang bote ng beer, ang tunog ng pagbangga ng mga bote ay tila nagulat si Norberto. "May dala ka bang beer?" Tanong niya na halatang gulat na gulat. Si Solange, medyo napahiya, ngumiti ng alanganin at nagpaliwanag, "Oh yeah, I was thinking about having a beer party by myself. Gusto ko lang mag-relax ng konti." Siya, halos hindi sinasadya, natagpuan ang kanyang sarili na nagsasabi ng mga bagay na karaniwan niyang hindi sinasabi. Isang bagay sa kanya ang nagparamdam sa kanya na kaya niyang maging tapat sa kabila ng lahat ng kakulangan sa ginhawa. Si Norberto, nagulat pa rin, ay tumingin sa mga bote at pagkatapos ng isang paghinto ngumiti. "Well, hindi ko alam na ganon." Yon, ngunit ayusin natin ito. Paano yon? Saan ang iyong apartment? Si Solange, na sinusubukang itago ang kanyang kaba, ay sumagot, 1PT4 na. Tumango si Norberto na may ngiti sa labi at sinabing, "Perpekto, babalik ako kaagad." Naglakad siya palayo sa kotse, nagbigay ng mga tagubilin sa driver at mabilis na bumalik na may dalang maleta sa kanyang kamay. Pinaghalong kalituhan at kuryosidad ang pinanood ni Solange. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit tila may ibang plano ang tadhana para sa kanya noong araw na iyon. Pagdating nila sa apartment, humingi ng paumanhin si Solange. Magulo daw ang lugar dahil sa pagbisita ng kanyang tiyahin. Pero sabi lang ni Norberto, "Don't worry, let's relax, it doesn't matter." Kaya pumunta silang dalawa sa kusina, kumuha ng mga pizza at binuksan ang kanilang mga beer. Nakaupo sila sa hapag at habang kumakain sila, medyo gumaan ang pakiramdam ni Solange. Ngunit may pakiramdam pa rin na may nangyayaring hindi inaasahan.
Si Norberto ay tila isang taong makakausap niya. Ngunit ano ba talaga ang gusto niya doon? Umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ang mga tanong. Ngunit sa sandaling iyon, nagpasya na lang siyang i-enjoy ang sandaling iyon. Inilapag ni Norberto ang mga beer sa mesa at nagkatinginan ang dalawa na para bang may hinihintay na mangyari. Si Solange ang bumasag sa katahimikan, halatang kinakabahan. "You're very tense, you know," she said, trying to sound calm, although may nararamdaman din siyang butterflies sa tiyan niya. Ngumiti si Norberto at medyo malayo ang tingin. Sumagot, "Sasabihin ko sa iyo kung ano ang nangyayari, ngunit mas mabuti sigurong uminom muna. Ikaw ang pinaka hindi ka panipaniwalang taong nakilala ko, alam mo ba? Hindi masyadong naintindihan ni Solange ang ibig niyang sabihin, ngunit nagpasalamat siya sa kanya, bahagyang ngumiti. Anong espesyal sa akin?" Nagtatakang tanong niya. Mas matindi ang tingin ni Norberto sa kanya. "Ang tumatak sa akin ay ikaw, isang babaeng katulad mo, ay mahilig sa beer at huwag mong piliting itago ito. Ikaw ay kung sino ka, nang hindi nababahala sa kung ano ang iniisip ng iba. Bihira na yan sa panahon ngayon." Hindi nakaimik si Solange. "So pumunta ka dito dahil dito?" Tanong niya, sinusubukang intindihin. Napabuntong hininga si Norberto. "Sa totoo lang ayoko na makita kang ganito. Pero may naantig sa puso ko. Nung una kitang makita sa opisina, gusto, kitang kausapin, pero hindi ko magawa. Tapos nung sumulpot ka sa hallway, hindi pa ito ang tamang oras, kaya umalis ako at ngayon lang ako bumalik." Si Solange, medyo nalilito pa, hindi nag-react. Sinsero ang sinabi ni Norberto kaya naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. "Seryoso ka?" Tanong niya na kumikinang ang mga mata sa pagtataka. Natawa si Norberto, medyo nahihiya. "Oo, parang baliw, 'di ba? Alam ko. Pero naantig mo talaga ang puso ko. Simula noon hindi ko mapigilang isipin ka." Nagsisimula ng makaintindi si Solange at bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Napakatamis at tunay na ngumiti siya, hindi maitago ang kanyang kaligayahan. Bago pa siya makasagot ay tumunog ang doorbell. Tumayo si Solange at binuksan ang pinto. Sa threshold, may isang binata na may 2 maleta. "Para kay Norberto ba ito?" Tanong niya. Si Solange, hindi alam kung ano ang aasahan, ay tumango lamang at hiniling sa kanya na dalhin ang kanyang mga bag sa loob. Iniwan ng driver ang mga bag sa lupa at mabilis na umalis, na parang ayaw makagambala sa eksenang nangyayari. Dumiretso, si Norberto sa mesa, kumuha ng beer, merienda at iba pang sangkap sa mga bag na may pilyong ngiti sa labi. "We're celebrating a beer festival, alam mo ba?" Pabirong sabi niya. Solange, already relaxed, replied, "Sure, why not? But maybe we should let the driver go. It's not very polite for him stay here, don't you think?" Gulat na napatingin sa kanya si Norberto na para bang ngayon lang niya napansin ang isang bagay na hindi niya napansin noon. "Sa tingin mo ba may mga taxi tayo 24 hours a day around here? Kung kailangan mo talaga, you can stay at my house. I have enough space." Mahinahon niyang sabi, halos pabulong. Tumingin sa kanya si Solange. Nagulat ngunit natuwa rin sa kanyang alok. "Mas gusto kong manatili sa bahay mo," nakangiting sagot niya, at hindi nawawala ang pagiging mabait ni Norberto, ay napangiti siya. Hindi nagtagal ay inayos na ng dalawa ang mesa at nagsimulang kumain ng merienda na sinabayan pa ng tawanan at kwentuhan. Hindi akalain ni Solange na ang isang simpleng pagpupulong ay maaaring maging isang bagay na napaka-espesyal. Pakiramdam niya bawat minuto ay mas nai-inlove siya kay Norberto. Makalipas ang ilang buwan, tila pinaghanay ng tadhana ang kanilang dalawa. Nagpakasal sila at nag-honeymoon sa India, isang lugar na laging gustong puntahan ni Norberto. Pagkatapos ng biyahe, pumunta sila sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat kung saan nakatira ang tiyahin at lola ni Solange. Doon nakatanggap si Solange ng regalo na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Magkasama, nagpasya sina Norberto at Solange na magsanib puwersa. Kinuha niya ang bahagi ng negosyo at nagsimulang magtrabaho si Solange sa isang proyekto na lagi niyang pinapangarap, isang boarding house para sa mga malungkot na tao, hindi lamang para sa mga matatanda, ngunit para sa sino mang nangangailangan ng kumpanya. Kung may mabuting puso at makakatulong, iyon ang dapat mong gawin, ani Solange. Sinuportahan siya ni Norberto sa lahat ng bagay, at ito ang nagpalapit sa kanila. Sila ay nagtatayo ng isang bagay na magkasama, hindi lamang isang kinabukasan, kundi pati na rin ang isang buhay na batay sa kapwa-suporta at pagmamahal. Kung nagustuhan
mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para sa mas kapana-panabik na mga kwento.